Ang kabataan ay parang isang one-way na biyahe. Ang pagbubukas ng pinto ng unibersidad ang siyang nagsimula sa paglalakbay na iyon. Sa sikat ng araw at sa tila tinadhana na pagtatagpo, sinimulan ni Jayandan ang biyahe sa pinakamasakit na paraan. Ang malakas na banggaan ay naging dahilan upang siya ituwid na humiga sa lupa. Ngunit ang salarin, si Han Yansheng, ay hindi man lang siya tiningnan at abala pa sa pagtanggi sa damdamin ng iba. Sinabi ni Jayandan na humingi siya ng tawad. Inakala ni Han Yansheng na tinutulungan ni Jayandan ang kanyang kaibigan na umamin, kaya tumanggi siyang aminin ang kanyang pagkakamali. Ipinakilala siya ng kaibigan niyang si Yu Tangtang bilang isang math genius na ang thesis tungkol sa Poincare conjecture ay nailathala na sa journal ni Han Yansheng. Sa pagtatanong kay Yu Tangtang kung ano ang iniisip niya sa kanyang pananaw, siya ay natahimik. Sinabi ni Jayandan na pinatunayan ng Poincare conjecture na ang lahat ng closed at simply connected spaces ay may katulad na hugis ng isang three-dimensional sphere. Ito ang tanging problem mula sa 7 millennium problems na nalutas na sa mundo. Tamang-tama na may tumawag kay Han Yansheng, kaya't agad siyang umalis at iniwan si Yu Tangtang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabangga niya si Jayandan at aksidenteng nahagis ang cake sa likod ni Han Yansheng. Binalaan niya si Jayandan at Yu Tangtang na huwag na siyang muling makita. Habang nag-aayos ng gamit sa dormitoryo, nakilala ni Jayandan ang kanyang kasama sa kwarto na si Mifen. Gusto ni Mifen ang tarot card reading at sinabi niya na makakatagpo si Jayandan ng kamalasan. Naisip ni Jayandan na tama siya, kaya't inalok niya si Mifen na kumain ng special dish mula sa kanyang hometown. Kasabay ng pagpasok ni Yu Tangtang na nakakaamoy ng masangsang na amoy, napag-alaman ni Jayandan na siya ang isa pa nilang kasama sa kwarto. Nakatanggap din si Jayandan ng mensahe at sabay silang pumunta sa swimming pool para kunin ang libro. Sa swimming pool, desidido si Han Yansheng na lumusong sa tubig. Siya ang presidente ng swimming club, ngunit hindi siya makatalon dahil sa psychological trauma. Nang dumating si Jayandan para kunin ang libro, nakilala ni Han Yansheng ang dalagang malas kaya't pinigilan niya si Jayandan na hawakan ang kanyang libro. Sinabi ni Jayandan na binayaran niya ito online. Ngunit sa gitna ng paghilaan, nadula si Han Yansheng at nahulog sa tubig. Kalmado lang si Jayandan dahil nakasuot siya ng swimming club uniform. Ngunit hindi inaasahan, lalong nasamid si Han Yansheng kaya't agad siyang lumusong sa tubig para sagipin siya. Nakita sila ng dalawang kaibigan mula sa malayo. Pumunta rin sila sa swimming pool at hinila si Han Yansheng papunta sa gilid. Sinubukan ni Jayandan na i-spray siya para iligtas. Ngunit paglapit ni Jayandan, bumuga si Han Yansheng ng tubig sa bibig niya. Narinig ni Jayandan ang kanyang kaibigan na si Xia Haoling at napag-alaman niya na maling tao ang kanyang pinagbilhan ng libro. Sinabi ni Han Yansheng kay Jayandan na huwag na siyang dadalhin ng kamalasan sa kanya muli. Kinabukasan, kumalat sa school forum ang balita na nalunod ang presidente ng swimming club at binigyan siya ng tiis ng isang babaeng may kulot na buhok. Pinagtawanan ng mga lalaki ang genius swimmer na nalunod habang sinabi naman ng mga babae na pangit at probinsyana si Jayandan. Nang kinuha niya ang libro, pinakiusapan ni Jayandan si Xia Haoling na ibigay ang sulat pasensya ay Han Yansheng. Sinisi niya ang sarili niya na ang libro ang naging dahilan ng pagkahulog ni Han Yansheng sa tubig. Hindi naman talaga gustong basahin ni Han Yansheng ang sulat, ngunit na-curious siya sa reaksyon ni Xia Haoling. Nakita niya ang larawan niya na nalulunod at galit siyang pumunta kay Jayandan para harapin siya. Tamang-tama na may bola na lumilipad papunta kay Jayandan, kaya't agad niya itong sinalo. Itinulak ni Han Yansheng si Jayandan sa bakod at tinanong siya kung ano ang gusto niyang sabihin sa sulat. Sinabi ni Jayandan na pinag-isipan niya itong mabuti bago niya ito isulat. Walang masabi si Han Yansheng kaya't nagdesisyon siyang hugasan ang kahihiyang ito. Sa araw ng club fair, pinili ni Jayandan ang swimming dahil narinig niyang may pinakamataas itong punto sa pagsasanay. Naniniwala siya na pagkatapos mabasa ni Han Yansheng ang sulat, hindi niya gagamitin ang club para maghiganti. Nagkataon na nag-sign up din si Yu Tangtang para sa swimming. Pinuri ng isang senior si Yu Tangtang sa kanyang mahusay na performance. Si Jayandan naman ay hindi pa nakakakuha ng anumang swimming award. Binasa ni Jayandan ang mga pamantayan ng club na kung saan ay para makaakit ng mas maraming tao na gustong matuto lumangoy. Kung ang club ay tatanggap lang ng mga mahusay, ito ay labag sa orihinal na layunin. Nagulat si Han Yansheng nang sumang-ayon siya na tanggapin si Jayandan sa club. Sinabi din ni Xia Haoling na magaling lumangoy si Jayandan at nailigtas niya pa ang nalunod na presidente. Pinapunta ni Han Yansheng ang mga bagong miyembro para magulat sa ganap na 8-1 sa unang practice. Ipinahayag ni Xia Haoling na ipapares ang isang bagong miyembro sa isang lumang miyembro para sa espesyal na pagsasanay. Bukod pa rito, ang presidente ay personal na tuturuan ang isang bagong miyembro. Pagkatapos umikot ni Han Yansheng, pinili niya si Jayandan. Inakala ni Jayandan na may pribilehyo siya, kaya nangako siyang hindi niya bibigyan ang presidente. Hindi pumayag si Yu Tangtang at gusto niyang makipaglaban kay Jayandan. Kung mananalo siya, kukunin niya ang pwesto ni Jayandan. Kung matalo siya, aalis siya sa swimming club. Mula sa malayo, nagtaka si Xia Haoling kung bakit si Jayandan ang pinili ni Han Yansheng. Sumumpa si Han Yansheng na pakikinisin niya ang kulot na buhok ni Jayandan. Sa pagsisimula ng laro, hindi alam ni Jayandan ang tamang posisyon. Ngunit hindi ang simula ang magdedesisyon sa kabuuan ng laro. Agad na nahabol ni Jayandan si Yu Tangtang at pagkatapos ay nilampasan niya ito. Pinuri ni Xia Haoling ang presidente sa pagpili ng pinakamagaling na promising star. Pagkatapos ng practice, pinigilan ni Han Yansheng si Jayandan at sinimulan ang mahigpit na pagsasanay.
Hindi siya makahinga. Alam niya na sinasadya siya ni Han Yansheng, ngunit tiniis niya ito para makakuha ng puntos sa pagsasanay. Pagbalik niya sa dormitoryo, pinaglaruan siya ni Yu Tangtang. Tinaluan niya ng daye ang shampoo ni Jayandan kaya't naging batik-batik ang buhok niya. Papunta sa hair salon, aksidenteng nabangga ni Jayandan si Han Yansheng. Mabilis niyang hinawakan ang sombrero niya para hindi siya makita ni Han Yansheng. Pagdating sa coffee shop, nagbago si Jayandan ng hairstyle. Hindi siya nakilala ng grupo ni Han Yansheng. Akala niya pa nga ay isa itong cute na babae. Sinabi ni Han Yansheng na walang panlasa ang mga kaibigan niya kaya't hindi nila nakilala si Jayandan. Sa pag-akyat sa second floor, tinanong ni Han Yansheng si Jayandan kung may oras pa siya para magpagupit at mag-stalk sa kanyang idolo. Inutusan niya si Jayandan na mag-practice kinabukasan. Habang dumadaan sa office ng club, narinig ni Jayandan na binanggit siya ni Han Yansheng. Sinabi niya na tinanggap niya si Jayandan sa swimming team para pagbayarin siya sa kanyang mga kalokohan. Nagalit si Jayandan at pumasok siya para sabihin na masyado na siyang masama. Ibinigay ni Han Yansheng sa kanya ang sulat na nakakainsulto. Sinabi ni Jayandan na nagsulat siya ng apology letter. Hindi naniwala si Han Yansheng at inutusan siyang maging personal na assistant niya sa loob ng 0 araw para magbayad sa kanyang pagkakamali. Kailangan niyang sumunod sa mga utos niya ng walang reklamo, kung hindi ay ipagpapatuloy niya ang espesyal na pagsasanay. Pumayag si Jayandan dahil sa full scholarship para sa susunod na semester. Sinabi ni Han Yansheng na pagkatapos ng practice, agad siyang bumili ng lunch. Gusto niya ang kanin sa first floor, soup sa second floor, spicy chicken sa third floor, fried egg sa fourth floor, at steamed crab sa fifth floor. Para labanan ang masamang espiritu, umarkila si Jayandan ng food delivery service sa campus. Isinaalang-alang din niya ang pagbasa sa mga love letter na ipinapadala ng ibang tao para kay Han Yansheng. Inakala ni Han Yansheng na pahihirapan niya si Jayandan, ngunit hindi niya inaasahan na makikinig siya sa walang tigil na pagdadaldal ni Jayandan buong araw. Pagdating sa library, sinubukan ni Han Yansheng na lutasin ang math problem na nasa pinakabagong Journal of Records. Tamang-tama na kailangan umalis ng kanyang matalik na kaibigan na si Yuan Sen para sa part-time job niya. Kaya minadali ni Han Yansheng na isara ang libro. Pag-alis niya, dumating si Jayandan. Nagkataon na gusto rin niya ang libro. Aksidente siyang nakakita ng isang kawili-wiling math problem. Nagtaka si Mi Fen kung bakit kailangan pa ring mag-aral ng math si Jayandan kahit siya ang pinakamagaling na estudyante at nakakuha ng full scholarship. Sinabi ni Jayandan na gusto niya ang mathematics. Pero dahil gusto niyang tumulong sa maraming tao, pinili niya ang psychology. Tamang-tama na nag-text si Han Yansheng sa kanya. Sinabihan siyang pumunta at linisin ang second floor ng club. Talagang sinasadya niya siyang pahirapan, ngunit nakita ni Jayandan ang isang climbing room sa loob. Samantala, iniram ni Han Yansheng ang libro kanina. Hindi niya inaasahan na nalutas ang math problem niya. Hula ni Yuan Sen, ang malinaw na sulat kamay ay sa isang babae na parang math goddess. Naging interesado si Han Yansheng at nagsimulang magsulat ng isang mas mahirap na math problem. Inaasahan niyang hindi siya bibigyan ng babae. Pagbalik niya sa club, nakita niya si Jayandan na nakatulog sa tabi ng swimming pool. Ginising niya siya at nagdesisyon na kalimutan ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Hintayin si Han Yansheng sa office ng club. Sa pagpasok ni Han Yansheng, nakita ni Jayandan ang sirang trophy. Kinuhanan niya ito ng litrato para makita kung paano ito ayusin. Agad na kinuha ni Han Yansheng ang trophy. Naalala niya na ito ang trophy na nakuha niya kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Nawala sa sarili si Han Yansheng at sinisi si Jayandan sa pagkasira ng trophy. Sinabi ni Jayandan na kinuhanan lang niya ito ng litrato para ayusin. Ngunit hindi siya naniwala at itinapon niya ang cellphone ni Jayandan sa sahig. Sinabi ni Jayandan na hindi siya ang nakasira sa trophy. Maniniwala ka o hindi, bahala ka na, sabi niya. Pagpasok ni Xia Howling sa opisina, nakita niya ang concert ticket. Inulaan ni Han Yansheng na iniwan ito ng taong nakasira sa trophy. Pumunta siya sa concert para alamin kung sino ang salarin. Hindi niya inaasahan na katabi niya si Jayandan. Ang magandang tugtog ay naging dahilan upang makatulog siya sa balikat ni Han Yansheng. Patuloy na itinutulak ni Han Yansheng si Jayandan, ngunit hindi niya siya mapigilan. Ngunit dahil natapos ang concert ng huli, hindi makahanap si Han Yansheng ng taxi. Nagkaroon ng swerte si Jayandan na makakuha ng huling electric scooter. Naawa siya kay Han Yansheng kaya't pinayagan niya siyang sumabay. Ngunit ang bilis ng pagmamaneho ni Jayandan ay ikinatakot ni Han Yansheng. Sinabihan niya si Jayandan na huwag na siyang bibigyan ng concert ticket. Sinabi niya na ang ticket ay nasa tabi ng sirang trophy. Naintindihan ni Jayandan kung bakit biglang inimbita siya ni Yu Tangtang sa concert. Nilinaw niya na hindi siya mag-aaksaya ng pera para sa isang taong mayabang na tulad ni Han Yansheng. Sinabi ni Han Yansheng na kung galit siya sa kanya, wag na siyang pumunta sa club. Bumalik si Jayandan sa dormitoryo. Si Jayandan ay kinwestiyon si Yu Tangtang kung siya ba ang nakasira sa trophy ni Han Yansheng at binigyan lang siya ng ticket para siya ang masisi. Bukod pa rito, pinalitan din ni Yu Tangtang ang apology letter niya. Binalaan ni Jayandan si Yu Tangtang na kung patuloy siyang magpapanggap, hindi na siya mananahimik. Pagdating sa library, nakatanggap si Jayandan ng tawag mula sa kanyang lola. Dahil sira ang cellphone niya, ginamit niya ang landline sa reception desk. Sinabi niya sa kanyang lola na maayos ang kanyang pag-aaral at miyembro siya ng swimming club. Narinig ito ni Han Yansheng mula sa malayo at nakita niya na sira ang cellphone niya dahil sa kanya. Nang makilala niya si Han Yansheng, nagsumite si Jayandan ng resignation letter mula sa club. Hindi niya ito tinanggap at inutusan siyang magsulat ng 3,000 salita hanggang sa makuha niya ang tamang format. Ipinahayag ni Jayandan na hindi na siya pupunta sa club. Naalala ni Han Yansheng na siya ang dahilan ng pagkasira ng cellphone niya noong nakaraang araw. Kaya papalitan niya ito ng bago. Pansamantalang tinanggap ni Jayandan ang alok
stock at nangako na babayaran niya ito sa paglipas ng panahon. Sa mainit na araw, masayang pumunta si Han Yansheng sa library. Talagang hindi siya binigo ng math goddess. Mula noon, naging ugnayan nila ang mathematics. Unti-unting naging interesante ang kanilang buhay bilang estudyante, hindi dahil sa malaking pagbabago, ngunit dahil mayroon silang inaasahan araw-araw. Sa bagong semestre, tataasan ng universidad ang porsyento ng mga puntos sa pagsasanay sa huling marka. Gusto ni Jayandan na bumalik sa swimming team, ngunit natatakot siyang tanggihan siya ni Han Yansheng. Pinayuhan siya ni Mifen na maghanap ng bagong club. Pinakiusapan ni Jayandan ang student council president na payagan siyang buksan ulit ang mountain climbing club, ngunit ang swimming team ang namamahala sa lugar. Kaya kailangan niyang makuha ang otorisasyon ni Han Yansheng. Sa kanyang elective course, nagkataon na nakasalubong ni Jayandan si Han Yansheng. Mabilis siyang umupo sa tabi niya para hingin sa presidente na ibalik ang second floor sa mountain climbing club. Tumanggi si Han Yansheng dahil hindi natugunan ni Jayandan ang kanyang pamantayan. Sa coffee shop, nagdekorasyon ng mga lobo ang grupo ni Han Yansheng para salubungin ang kanilang matalik na kaibigan na si Gu Entong. Isinaalang-alang ni Yuan Sen na maghanda ng Haicheng University Handbook para matulungan si Gu Entong na makibagay pagkatapos ng isang taon na exchange program sa ibang bansa. Biglang dumating si Jayandan at inutos niya kay Han Yansheng na pumirma sa otorisasyon. Nakilala ni Gu Entong ang dalagang nagtulak kay Han Yansheng sa tubig kaya't inimbitan niya si Jayandan na pumasok para mag-usap. Binigyan ni Gu Entong si Han Yansheng ng isang mathematical labyrinth. Sa paglalaro nito, nag-away sina Jayandan at Gu Entong. Nang makita na medyo magulo ang bangs ni Jayandan, binigyan siya ni Gu Entong ng clip na babagay sa nakababata sa kanya. Ngunit hindi ito tinanggap ni Jayandan kaya sinundan niya si Gu Entong para ibalik ito. Hindi niya inaasahan na pagtalikod ni Jayandan, itinapon ni Gu Entong ang hair clip sa basurahan. Pagbalik kay Han Yansheng, kinuwestiyon ni Jayandan kung bakit ayaw niyang pirmahan ang otorisasyon. Hinulaan ni Han Yansheng na hindi pa nakakakyat si Jayandan sa artificial climbing wall at gusto niya lang magbukas ng club para sa puntos sa pagsasanay. Kung makakarating siya sa tuktok, papayagan niya ang otorisasyon. Tinanggap ni Jayandan ang hamon, ngunit hindi niya alam kung paano isuot ang safety harness. Humingi siya ng mas maraming oras, sinimulan niyang pag-aralan ang mga pamamaraan at nagsanay ng husto. Kahit na, nakarating lang siya sa kalahati ng kanyang paglalakbay. Inakala ni Han Yansheng na tutulungan niya si Jayandan, ngunit hiniling ni Gu Entong na sumali sa swimming club. Siya ay maganda at maalalahanin at mahal siya ng lahat. Tinawag ni Jayandan si Han Yansheng para tingnan ang kanyang mga resulta. Buong sigasig niyang tinali ang kanyang buhok at nagsimulang umakyat. Nadulas siya na naging dahilan ng pagkabigla ng lahat. Lahat ay nagpayo kay Jayandan na sumuko, ngunit nagdesisyon siyang huwag sumuko. Agad na umakyat si Jayandan at matagumpay na nakarating sa pinakamataas na punto. Sinabi niya, Han Yansheng, nagawa ko. Ngunit nadulas si Jayandan at nahulog ng mabilis. Tumakbo si Han Yansheng para saluhin si Jayandan. Hindi niya inaasahan na madulas siya at mahawakan ang labi ni Jayandan. Ang nakabaligtad na halik ay napakaganda na ang lahat sa paligid ay naglabas ng kanilang mga telepono upang kumuha ng litrato. Pinagmadali ni Gu Entong si Han Yansheng para sa pulong ng student council. Nagmadali siyang umalis at iniwan si Jayandan na nag-iisip pa rin. Nang makilala niya si Han Yansheng, pinagmadali siya ni Jayandan na pirmahan ang otorisasyon. Binalaan ni Han Yansheng na kung hindi makakakuha ng 5 miyembro ang club, mapipilitan itong buwagin. Gumawa si Jayandan ng flyer para makaakit ng mga bagong miyembro, ngunit hindi ito kasing dali ng kanyang inaakala. Walang sinumang interesado sa artificial climbing. Ngunit pagkatapos ng 2 araw, wala pa ring nakuhang miyembro si Jayandan. Naisip ni Xia Howling na ang flyer ay mailimitadong saklaw at hindi kasing epektibo ng online na promosyon. Nakaisip si Jayandan ng isang magandang ideya at hiningi niya ang tulong ni Xia Howling. Inimbita niya ang swimming club na sumali sa Mountain Climbing Challenge para makakuha ng premyo. Ngunit natakot ang mga tao na mahulog. Si Xia Howling lang ang nag-volunteer na mauna. Medyo natatakot siya sa matataas na lugar, kaya nang nakarating na siya sa kalahati ay nanginig na ang kanyang mga kamay at paa. Nagmadali si Han Yansheng na magsuot ng protective gear para iligtas ang kaibigan niya. Sinabi niya kay Xia Howling na kumapit sa kanya at dahan-dahan silang bumaba. Humingi ng tawad si Xia Howling na hindi siya makakatulong kay Jayandan. Hiniling niya sa kanyang matalik na kaibigan na tulungan si Jayandan na tapusin ang promotional video. Nagpalit si Han Yansheng ng espesyal na sapatos at sinimulan ang kanyang pag-akyat. Mahigpit niyang hinawakan ang bawat foothold, matatag na parang hindi siya matitinag. Mabilis niyang nakuha ang premyo sa harap ng paghanga ng lahat. Hindi niya inaasahan na ang regalo ay isang lifetime membership card. Pagkatapos i-post ang ad sa forum, maraming estudyante ay pumunta at nag-sign up para sa Mountain Climbing Club. Pumunta si Jayandan kay Xia Howling para magpasalamat sa kanyang magandang ideya. Sinabi ni Han Yansheng na kung hindi man lang siya makaisip ng paraan para makakuha ng miyembro, paano niya mababago ang club. Tinanong ni Xia Howling si Han Yansheng kung bakit pinapagalitan niya si Jayandan kahit siya ang nagbigay ng ideya. Sa Applied Mathematics class, pinagsama-sama ni Professor Wang ang mga estudyante sa grupo. Lahat ay sumulat ng pangalan ng taong ayaw nilang makasama sa grupo at ibinigay sa kanya. Gaya ng inaasahan, isinulat ni Han Yansheng ang pangalan ni Jayandan, habang isinulat naman ni Jayandan ang pangalan niya. Gusto ni Professor Wang na magsanay ang mga estudyante sa gitna ng kahirapan, kaya't ipinaris niya ang mga taong magkagalit. Nakuha ni Jayandan ang paksa ng pananaliksik sa pananaw ng mga estudyante sa pag-ibig. Kailangan nilang istatistika ang data at ang margin of error ay dapat na mas mababa
bumaba sa 0.1. Bukod pa rito, kailangan nilang i-record ang buong proseso ng pananaliksik upang maiwasan ang panluloko. Inutusan ni Han Yansheng si Jiandan na gumawa ng survey form at magkita sa kantin. Sa pinagkasunduang lugar, dala ni Han Yansheng ang isang professional camera, habang si Jiandan naman ay ginugol ang buong gabi sa paggawa ng detalyadong survey. Ngunit walang sinuman ang may oras para sagutin ang dose-dosenang tanong. Nagmamadaling hiningi ni Jiandan ang tulong ng matalik na kaibigan ni Han Yansheng na si Yuan Sen, ngunit tumanggi din siya. Gusto ni Han Yansheng na magpalit ng lokasyon, kaya tinuruan niya si Jiandan kung paano gumamit ng kamera. Nag-practice siya na makilala ang wide shot at close-up shot. Tamang-tama na natulak siya sa dibdib ni Han Yansheng. Nag-alala si Han Yansheng. Tingnan mo Jiandan, huwag mong sirain ang kamera. Tunay na ang mundo ay pinapaboran ang kagandahan. Walang babaeng makakatanggi sa isang gwapong lalaking scholar apat. Nag-aalala si Jiandan na ang maraming babae at kaunting lalaki sa survey ay magdudulot ng hindi balansing datos. Si Han Yansheng ay humingi ng tulong kay Xia Haoling para tipunin ang lahat sa coffee shop. Namahagi si Jiandan ng mga questionnaire at hiniling sa lahat na sagutin ng totoo. Iniisip ni Xia Haoling na ang pinakamalaking problema ay kung paano magkaroon ng girlfriend. Tamang-tama, dumating din sina Gu Entong at Yuan Sen at tumulong. Napag-alaman ni Jiandan na may kulang pang isang sagot, kaya humingi siya ng tulong kay Han Yansheng. Pumili siya ng isang kaluluwang kaugnay sa pag-ibig. Kailangan lang nilang magkatinginan para maintindihan ang isip ng isa't isa. Naiisip ni Xia Haoling na maliban sa ina ni Han Yansheng, si Gu Entong lang ang pinaka-nakakaintindi sa kanya. Idinagdag ni Han Yansheng na dapat mahusay din siya sa matematika. Mahilig din akong lumangoy. Itinutok ni Xia Haoling ang kamera kay Jiandan dahil siya lang ang nakakatugon sa mahigpit na pamantayan na iyon. Pagbalik sa dormitoryo, nahuli ni Xia Haoling si Han Yansheng na inuulit ang eksena kung saan nabangga ni Jiandan ang kanyang dibdib. Sa kabilang dako, tuwang-tuwa din siya nang panoorin ang sandaling iyon. Nang makita ito ni Yu Tangtang, lalo siyang nainggit kay Jiandan. Lihim niyang binasa ang mensahe kung saan pinapaalalahanan ni Han Yansheng si Jiandan na baguhin ang data at pagkatapos ay binura niya ito. Sa oras ng presentasyon, nakita ni Han Yansheng ang hindi na bagong data at agad niyang hinugot ang X. Sinabi niya na nasa isip niya ang lahat ng nilalaman at humingi ng pahintulot na magpresenta ng pasalita. Kahit na napakahusay ng presentasyon ni Han Yansheng, binigyan lang siya ni Professor Wang ng grade na C dahil ang takdang aralin ng grupo ay nangangailangan ng kombinasyon ng presentasyon at PowerPoint. Sa paghugot ni Han Yansheng ng 8th SB, parang tinanggihan niya si Jiandan. Pagkatapos ng klase, inabo ni Jiandan si Han Yansheng para magpaliwanag. Tinanong niya kung bakit hindi binago ni Jiandan ang data. Kung hindi niya pinatay ang PowerPoint, baka hindi pa sila nakakuha ng C pagdating sa dormitoryo. Nagreklamo si Jiandan na nawala sa kanya ang full scholarship at kailangan niyang humanap ng pambayad sa matrikula para sa susunod na semestre. Kung hindi, mapipilitan siyang huminto sa pag-aaral. Medyo nakonsensya si Yu Tangtang dahil hindi niya alam na nagdulot siya ng ganoong kalaking problema. Sa coffee shop, humingi ng part-time job si Jiandan. Sinabi ng bar waiter na hindi kulang ang tao sa shop pero naghahanap ng empleyado si Han Yansheng para sa swimming club. Akala ni Gu Entong na maliit ang sahod ng universidad kaya nag-alok siya ng ibang trabaho kay Jiandan. Nagkataon na umarkila ng event play sa bar ni Jiandan ang cosplay club ni Mi Fen. Si Han Yansheng ay naimbitahan din na dumalo sa event, hindi niya nakilala si Jiandan na nakasuot ng maskara ng Zorro. Sinadya ni Jiandan na lagyan ng mustasa ang inumin ni Han Yansheng. Tamang-tama, hiningan siya ng tulong ng kanyang kasamahan na magdala ng inumin sa mga customer. Nang bumalik siya, nakita niya na may mga inumin na rin kapareho. Nahuli siya ng bar waiter na umiinom ng inumin ng customer. Kung magdudulot pa siya ng gulo, kailangan na siyang umalis sa trabaho. Sa event na ito, inanyayahan ni Mi Fen ang cosplay legend at idol niya na si Luo Shuidianxia. Narinig niya ang ingay ng pag-aaway, kaya agad siyang sumugod para palayasin ang paparazzo. Narinig ni Mi Fen ang boses ng kanyang idolo na tila pamilyar, pero iginiit niya na hindi pa sila nagkikita. Nakilala ni Mi Fen ang bag na katulad ng kay Yuan Sen at sinubukang tawagin ang kanyang pangalan. Hindi inaasahan na si Luo Shuidianxia pala ay si Yuan Sen. Inalis niya ang kanyang maskara at hiniling kay Mi Fen na panatilihing lihim ang kanyang pagkatao. Sa kabilang banda, nadiskubre ni Han Yansheng na si Jiandan ay nagtatrabaho sa bar. Tinanong niya kung ganoon ba siya kadesperado sa pera para magsuot ng maikling damit para lang pasayahin ang mga customer. Tamang-tama, may isang customer na nagsuka dahil uminom siya ng tubig na may mustasa. Nagsimula na ang party at si Luo Shuidianxia ay lumitaw sa gitna ng sigawan ng mga tao. Siya ay parang isang Diyos sa mundo ng cosplay. Tinabol niya si Jiandan. Nahulaan ni Han Yansheng na ang inumin na may mustasa ay para sa kanya. Inisip niya na ang ganitong klaseng trabaho ay hindi naman nakakahinayang mawala. Hiling ni Jiandan kay Han Yansheng na lumayo siya ng kaunti. Sa klase ng Applied Mathematics, inanunsyo ni Professor Wang na ang Math Journal ay tatanggap ng isa 0 student essays. Kung mapipili ang mga ito para mailathala, makakakuha sila ng karagdagang puntos sa finals. Tuwang-tuwa si Jiandan dahil may pagkakataon pa siyang makakuha ng full scholarship. Nang makita niya si Han Yansheng, sinabi ni Xia Haoling na si Jiandan ay nakakuha ng T sa kanyang elective, kaya nawala sa kanya ang full scholarship. Kailangan niyang magtrabaho ng part-time para makapagbayad ng tuition sa susunod na semester. Nais niya na tulungan ni Han Yansheng si Jiandan sa pagsusulat ng essay para mailathala sa journal. Sa library, naglista na si Han Yansheng ng mga tips sa pagsusulat ng essay para kay Jiandan. Inimbitahan niya itong magtungo sa coffee shop tuwing 5 asesi para gabayan
bantayan siya. Inamin niya ang kanyang pagkakamali. Nang hindi siya ang gumawa at nagpadala ng mensahe para paalalahanan siyang baguhin ang data, nilinaw ni Jayandan na wala siyang natanggap na mensahe. Itinago ni Han Yanxing ang WeChat chat logs at hinulaan na may nag-delete ng mensahe sa telepono ni Jayandan. Sa coffee shop, inalok ni Jayandan ng inumin ang kanyang tiguro. Hinimok siya ni Han Yanxing na buksan ang reference material. Nasa unang pahina ang ideya. Halimbawa, pumili ng isang classic na paksa sa ika-negatibo, isa-0 na pahina. Nagulat si Jayandan na naaalala ni Han Yanxing ang nilalaman sa bawat pahina. Pinapaalalahanan siya ni Han Yanxing na huwag mag-aksaya ng oras at mag-focus sa kanyang gabay. Pagkatapos ng isang gabi ng pananaliksik, nakatulog si Jayandan sa coffee shop. Hindi sinasadya, hinaplos ni Han Yanxing ang buhok sa pisngi ni Jayandan at agad niyang binawi ang kanyang kamay. Ginising niya ito at tinanong kung tapos na ba siyang magsulat ng essay. Sinuri niya ito at pumayag na ipadala sa journal. Ngunit habang nasa labas si Han Yanxing, pinunasan ni Jayandan ang kanyang cellphone. Napansin niya na hindi ito ang lumang phone ni Han Yanxing. Tamang-tama, dumaan ang bar waiter at pinuri si Jayandan na nakabili siya ng pinakabagong modelo. Pagbalik ni Han Yanxing, napansin niya na alam na ni Jayandan na bumili siya ng bagong phone. Ibinigay niya sa kanya ang lahat ng kanyang kinita mula sa part-time job at nangakong babayaran ang natitira kapag nakaipon na siya. Pagkatapos makakita ng isang magandang problema sa matematika, inilagay ulit ni Han Yanxing ito sa isang pamilyar na libro. Nag-iwan ng mensahe si Jayandan na sabihin sa kanya na tingnan ang aklat na number theory ng may akdang E na inilathala noong 2002. Ngunit hindi niya ito makita sa buong aklatan. Nagpasya si Han Yanxing na manghiram sa goddess. Makipagkita sa kanya sa bookshelf ngayong 7. Naghihintay sina Jayandan at Han Yanxing sa kanilang penpal ng may kaba at pananabi. Tamang-tama, nakatanggap si Han Yanxing ng tawag mula sa telepono ni Jayandan. Sinabi ng isang lalaki na naiwan ng may-ari ang phone sa pizza shop. Kung hindi pupunta si Han Yanxing sa loob ng 20 minuto, dadalhin na niya ang phone. Kailangang kanselahin ni Han Yanxing ang kanyang pakikipagkita sa goddess para kunin ang phone ni Jayandan. Nang malaman ni Gu Entong na makikipagkita si Han Yanxing sa kanyang penpal, pumunta rin siya sa library. Nakita niya si Jayandan na may hawak na Greek mathematics book at naghihintay sa isang kaibigan. Hindi inaasahan ni Gu Entong na si Jayandan ang goddess sa puso ni Han Yanxing. Pagdating sa pizza shop, humingi si Han Yanxing ng tawad para kunin ang phone. Tinignan ng lalaki si Han Yanxing na hindi kamukha nang sinabi niya na hindi siya ang boyfriend ng may-ari ng phone. Napansin ni Han Yanxing na walang password ang phone ni Jayandan. Nakita niya ang 3 pusong emoji sa isang contact number at nagtaka kung may boyfriend ba talaga siya. Sa kabilang banda, hindi na naghintay si Jayandan sa kanyang penpal. Inilagay niya ang contact number sa libro, ngunit lihim na kinuha ito ni Gu Entong. Ipinakilala pa niya ito sa isang kaibigan mula sa math department at sinabing dapat niyang pag-aralan ang libro ng mabuti. Sa library, nabangga ni Han Yanxing si Jayandan. Tinanong niya kung galing ba siya sa date at gaano na sila katagal magkakilala. Sinabi ni Jayandan na matagal na silang magkakilala, ngunit ngayon lang nagkita sa personal. Naisip ni Han Yanxing na, kilala mo ang mukha pero hindi ang puso. Pinayuhan niya si Jayandan na mag-ingat, baka maibenta na siya at magbilang pa siya ng pera para sa taong nagbenta sa kanya. Jayan. Sinabi ni Jayandan na nagbabahagi lang sila ng kaligayahan sa pag-aaral. Bukod pa rito, anya, wala siyang pakialam kung sino ang kilala niya. Nilinaw ni Han Yanxing na nag-aalala lang siya na baka magpadalos-dalos siya at makalimutan na naman ang kanyang phone. Tamang-tama, tumawag ang contact na may 3 pusong emoji. Nakita ni Han Yanxing na masaya si Jayandan na sinagot ang tawag at inakala niyang nagde-date talaga sila. Pagbalik sa dormitoryo, nalaman ni Jayandan na nilagyan ni Han Yanxing ng password ang kanyang phone. Hindi niya mahulaan ang password at sinisisi si Mifen na nakalimutan niya ang phone sa bar. Lumalabas na naubusan ng baterya ang phone ni Mifen, kaya hiniram niya ang phone ni Jayandan para makipag-ugnayan kay Luo Shuidianxia. Narinig ni Jayandan na sinabi ni Han Yanxing na ang password ay kulot na noodles. Sinubukan niyang i-type ang araw kung kailan sila unang nagkita at bumukas nga ang phone. Nang makabalik si Han Yanxing, nagtaka ang lahat sa hitsura ng goddess. Sinabi niya na abala siya sa pagkuha ng phone ni Jayandan, kaya kinansela niya ang kanilang pagtatagpo. Nagulat si Xia Haoling na mas mahalaga si Jayandan kay Han Yanxing kaysa sa goddess. Sa araw ng mga walang jowa, nagdaos ang swimming club ng isang aktibidad sa pagsusulat ng greeting card. Nang makita ni Xia Haoling sina Jayandan at Mifen, agad niyang hinila ang 2 babae para sumali. Sinabi niya na dapat nilang isulat ang kanilang hiling na magagawa sa araw na iyon. Pagkatapos makolekta ang lahat ng card, nabunot ni Jayandan ang hiling ni Xia Haoling. Sinaway niya ito dahil sa paghahanap ng pagkakataon na bilhin ang mga aksesoris ng laro. Nais ni Mifen na mabunot ang card ni Yuan Sen, pero hindi inaasahan na kailangan niyang bumili ng swimsuit para sa iba. Kailangan namang alagaan ni Yuan Sen ang pusa ni Gu Entong. Ang bar waiter naman ay kailangang mag-cosplay kasama si Mifen. Nagkaintindihan ang 2 lalaki at nagpalitan ng card. Dinala ni Xia Haoling ang kahon ng card at pinakiusapan ang presidente na sumali. Isa lang ang hiling ni Han Yanxing at iyon ay mabilis na malutas ang problema sa matematika na nasa harapan niya. Hindi inaasahan na si Xia Haoling ay malas dahil nabunot niya ang card ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi sinasadyang nabunot ni Han Yanxing ang hiling ni Jayandan na makipagkita sa kanyang penpal at lutasin ang math problem. Dahil alam ni Xia Haoling na nanghihinayang si Jayandan sa paggastos para sa game parts, inalok niya itong magpalit ng hiling.
Tiningnan ni Jiandan ang card na may pangalan ni Han Yansheng. Mas gugustuhin pa niyang gumastos para kay Xia Haoling. Hiningi niya ang tulong nito dahil hindi niya kayang mawala ng mukha sa harap ng mga miyembro ng club. Pagdating sa library, nakita ni Han Yansheng si Jiandan na sinusolusyonan ang kanyang math problem. Naisip niya na ang karaniwang pag-iisip ay hindi makakalutas sa problemang ito. Sinabi ni Jiandan na kakaiba siya dahil gusto niyang lutasin ang problema sa isang espesyal na araw. Ngunit habang kumukuha si Jiandan ng tubig, napansin ni Han Yansheng na binabasa niya ang number theory na inilathala noong 2002. Sigurado na siya na si Jiandan ang kanyang penpal. Tamang-tama, tumawag ang contact na may 3 pusong emoji. Sinagot ni Han Yansheng ang tawag para kay Jiandan. Inakala niyang boyfriend ni Jiandan, ngunit lola pala niya. Naguluhan siya at agad na ibinigay sa kanya ang phone. Sinaway ni Jiandan si Han Yansheng dahil sinagot niya ang phone niya nang walang pahintulot, baka magkamali ang kanyang lola at isipin na may boyfriend siya. Naalala ni Han Yansheng na kagabi, ipinagmalaki pa niya na magkikita sila ng boyfriend niya. Nilinaw ni Jiandan na nakipagkita lang siya sa isang penpal. Lihim na tuwang-tuwa si Han Yansheng at sinaway siya dahil hindi agad nagpaliwanag. Sa kabilang banda, dinala ni Yuan Sen si Mi Fen sa photo studio. Tinulungan niya itong matupad ang kanyang hiling na mag-cosplay photoshoot kasama si Luo Shuidian Xia. Siya ay nag-cosplay bilang isang malamig na Diyos na walang pakialam sa mundo, maliban sa kanyang asawa na buong puso niyang pinapahalagahan. Sa klase ng Applied Mathematics, inihayag ni Professor Wang na napili ang essay ni Jiandan para mailathala sa journal. Tuwang-tuwa si Jiandan at pinasalamatan si Han Yansheng sa pagtulong. Para pasalamatan siya, inanyayahan ni Jiandan si Han Yansheng na mag-dinner at sa unang pagkakataon, nagsuot siya ng damit. Natulala si Han Yansheng habang pinagmamasdan siya at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagdahilan siya na dinadaanan niya lang ito para sunduin siya. Plano ni Jiandan na magrenta ng public electric scooter. Nakasuot pala siya ng damit kaya hindi siya pwedeng sumakay sa electric scooter. Kaya nagpasya siyang sumakay na lang ng shared taxi para makatipid. Pinaupo niya si Han Yansheng sa tabi ng isang lalaking mukhang gangster. Pagdating sa seafood buffet restaurant, kumuha si Jiandan ng double sa kinain ni Han Yansheng. Tinanong niya kung ano ang masasabi niya tungkol sa kanyang penpal. Sinabi ni Jiandan na matalino ito ngunit may masamang ugali. Sinabi niya na hindi siya sumipot sa kanilang tagpo at hindi man lang siya nagparamdam. Dahil alam niya na hindi mura ang pagkain, lihim na nagbayad si Han Yansheng sa labas. Pero sinabi ng cashier na nanalo si Jiandan ng libreng buffet. Sinadya ni Han Yansheng na umorder ng pinakamahal na champagne sa restaurant. Nagdahilan si Jiandan na allergic siya sa alak at tanging beer lang ang kaya niyang inumin. Sinabi ng staff na may imported na dark beer sila mula sa Germany. Inisip ni Jiandan na magiging mabilis siyang mabusog sa beer. Ngunit hindi inaasahan na binuksan na ni Han Yansheng ang champagne. Nang marinig niyang higit sa 600 RSB ang presyo ng alak, ininom niya ito para hindi masaya. Lumabas si Jiandan para magbayad, ngunit nauna nang nagbayad si Han Yansheng. Sinaway niya si Jiandan dahil nag-thank you siya pero libreng pagkain naman ang inialok. Naniniwala si Jiandan na hindi masusukat ang sinseridad sa pamamagitan ng pera. Nangako siya na tutuparin ang isang kahilingan ni Han Yansheng. Hiniling ni Han Yansheng na tulungan si Jiandan ang club sa pag-welcome sa mga bisita sa campus. Tamang-tama, may isang empleyado na humiling kay Han Yansheng na sagutin ang isang survey. Nakita ni Jiandan ang isang napakagandang pares ng hiking boots, ngunit hindi siya sapat ang pera para bilhin ito. Sa campus store, kailangang salubungin ni Jiandan ang isang grupo ng mga elementarya. Nakita niyang nakahanay sila at hindi sila maingay gaya ng sinabi ng iba, ngunit pagkatapos ng 5 minuto, hinihingal na siya. Sa wakas ay natapos na, ngunit bigla na lang, may isang estudyante na nawawala na ang pangalan ay Wukyang. Agad na tumakbo si Jiandan upang hanapin siya. Lumalabas na abala si Wukyang sa pagkuha ng litrato ng maliliit na langgam. Nakita ng bata na buong tiyaga nilang binuhat ang piraso ng tinapay, ngunit aksidenteng natapakan sila ng isang tao. Tamang-tama, dumating si Han Yansheng at pagkatapos ng ilang sandali, nawala na si Wukyang. Narinig niya ang sigaw ng bata para sa tulong, ngunit hindi siya naglakas loob na bumaba sa tubig dahil para iligtas siya, isang malapit na kaibigan ang nawala ng tuluyan. Mabilis na iniligtas ni Jiandan ang bata at ibinigay ito sa guro. Nakita ni Han Yansheng na pilay ang paa ni Jiandan, ngunit pilit pa rin siyang naglalakad, kaya binuhat niya ito papunta sa klinik. Pinayuhan ng school doctor si Jiandan na huwag munang maglakad sa lupa sa loob ng 1 linggo. Agad na naghanap si Han Yansheng ng bisikleta para madali niyang maihatid si Jiandan pabalik sa dormitoryo. Nakaupo si Jiandan sa likod at dahan-dahang hinawakan ang laylayan ng damit ni Han Yansheng. Hindi siya lumingon, ngunit bahagyang umiti ang kanyang mga labi. Dahil hindi siya makapasok sa dormitoryo ng mga babae, hiniling ni Han Yansheng sa miyembro ng club na dalhin ang tanghalian ni Jiandan. Nakita niya na puro gulay ang laman ng tray. Tamang-tama, tumawag siya at sinabing pinili niya ang pagkain ayon sa nutritional standards. Aksidenteng nahulog ni Jiandan ang takip ng lalagyan ng pagkain. Ngunit natakot si Han Yansheng na baka mahulog siya. Pinilit niya itong mag-video call at sinabi na kung hindi, papasok siya sa dormitoryo para iligtas siya. Sinabi niya na parang bata ang suot niya at magulo ang dormitoryo niya. Tamang-tama, pumasok si Mi Fen at sinabi kay Han Yansheng na panagutan niya ito. Maaga pa lang, dumating na si Han Yansheng para sunduin si Jiandan sa klase. Pagkatapos ng klase, dinala niya ito sa club. Pinalitan niya ito sa pagtuturo na nagpasigla sa mga miyembro
libro. Dinala niya ang lahat sa beach para pataasin ang kanilang lakas. Nakita ni Jayandan na ang lahat ay hirap na hirap huminga, kaya agad siyang humingi ng tulong kay Han Yansheng upang magturo sa kanila ng hakbang-hakbang. Pagbalik sa opisina ng club, nakita ni Han Yansheng si Gu Entong para humiram ng laptop. Nang marinig niyang susunduin na naman niya si Jayandan, sinadya niyang buhusan ng tubig ang keyboard. Nang marinig ni Han Yansheng na hindi pa tapos si Gu Entong sa kanyang essay, tinulungan niya muna itong ayusin ang kanyang laptop. Nagpadala siya ng mensahe kay Jayandan na sabihing may emergency siya at mag-ingat na lang sa pag-uwi. Habang naghihintay na maayos ang laptop, inalok ni Gu Entong si Han Yansheng ng cake. Sinadya niyang kunan ng litrato si Han Yansheng sa likod at i-post sa social media. Tunay na nakita ni Jayandan ang post at inakala niyang abala si Han Yansheng sa pakikipag-date kay Gu Entong. Kinabukasan, hindi na hinintay ni Jayandan na sunduin o ihatid pa siya ni Han Yansheng. Nakita niya na abala na siya at gumaling na rin ang kanyang paa. Sa wakas, tinanggal na rin ang benda sa paa ni Jayandan. Sinaway ni Mifen si Han Yansheng dahil sinabi niyang pananagutan niya ito, ngunit wala siya sa pinakamahalagang sandali. Ayaw ni Jayandan na abalahin si Han Yansheng, ngunit hindi niya alam na lihim siyang nakatingin sa salamin. Sa library, hiniram ni Han Yansheng ang Greek mathematics book. Inilagay niya ang kanyang paghingi ng tawad at isang hiling na makipagkita muli sa goddess. Maingat niyang inilagay ang libro, umaasang makakarating ito sa kanya. Nakita ni Jayandan ang pamilyar na contact number. Nagkataon na natapo ni Mifen ang kape sa papel, kaya inilagay na lang ni Jayandan ang kanyang contact number at umaasang makikipag-ugnayan ang penpal sa kanya. Sa library, nakita ng grupo ni Xia Howling si Jayandan na nag-aaral din para sa exams. Inayan niya ang dalawang babae na mag-aral kasama ang kanilang grupo. Pinilit ni Han Yansheng ang lahat na huwag magpahuli sa midterm exam. Lihim na tiningnan ni Han Yansheng si Jayandan, ngunit iniiwasan niya ang tingin nito. Nag-aral ang buong grupo hanggang gabi. Humingi ng tulong si Gu Entong kay Han Yansheng upang magturo na nagpadismaya sa bar waiter. Sinabi ni Han Yansheng kay Jayandan na bumili sila ng kape. Dahil alam niya na malungkot si Gu Entong, naglagay siya ng laruan para aliwin siya. Bago bumili ng kape, hiniling ni Han Yansheng kay Jayandan na humanap ng libro tungkol sa isang babaeng mathematician. Masaya niyang ipinakilala ang biography ni Hypatia, ang unang babaeng mathematician sa mundo. Sinabi niya na nakilala niya ang isang kaibigan sa pamamagitan ng aklat na ito. Tamang-tama, bumagyo at biglang namatay ang ilaw sa library. Tinawag ni Han Yansheng ang mga ilaw at tinanong si Jayandan kung gusto niyang makilala ang kanyang penpal. Akala niya ay hindi sila para sa isa't isa at napunit pa niya ang contact number nito. Hinulaan ni Han Yansheng na ang huling dalawang numero ay 1 at 3. Sinubukan ni Jayandan na tawagan ang numero at nagulat siya nang tumunog ang phone ni Han Yansheng. Sabi ni Jayandan, masaya akong makilala ka. Sa campus, mabait na pinulot ni Han Yansheng ang gamit ng isang elderly volunteer. Gusto niyang sorpresahin ang kanyang apo, kaya hiniling niya kay Han Yansheng na ihatid siya sa dormitoryo ng mga babae. Nakita ng lola si Han Yansheng na bumibili ng sapatos para sa babae at sinabi na sigurado siyang gusto niya ang babae. Kung hindi, ipapakilala niya ang kanyang apo sa kanya. Sinabi niya na ang kanyang apo ay palaging nakakakuha ng scholarship at sumasali pa sa swimming club. Narinig ni Han Yansheng ang tawag ni Jayandan sa kanya, kaya't ipinakilala niya ang sarili bilang presidente ng swimming club. Hinikayat niya siyang bilisan at bigyan ang kanyang kasintahan ng sapatos. Natakot si Han Yansheng na baka magkamali ng pagkakaintindi si Jayandan, kaya't ibinigay niya ang sapatos sa kanya para dalhin sa kantina. Dinala ni Han Yansheng si Xia Howling para magpakilala sa lola ni Jayandan. Nagtataka ang lola kung sino ang nag-alaga kay Jayandan noong nasugatan siya. Sinabi ni Han Yansheng na napilayan ang paa niya habang sinasamahan ang mga bisita sa eskwelahan para tulungan ang club, kaya't inalagaan niya siya bilang isang opisyal na gawain. Sinisi ni Jayandan si Han Yansheng dahil sinasabi lang niya ito at sa huli ay iniwan siya at kumain ng cake. Ipinagtanggol ni Yuan Sen ang sarili at sinabing inayos niya ang computer para kay Gu Entong habang naghihintay, kaya't pumasok sila sa bakery. Tinanong niya kung ito ba ang dahilan kung bakit niya siya hindi pinapansin sa lahat ng oras. Bakit nagmamadaling kumatok ang lola? Inanyayahan niya si Xia Howling na kumuha ng larawan bilang alaala. Sinamahan niya ang lahat pabalik sa dormitoryo ng mga babae. Napansin ni Han Yansheng na masama ang pakiramdam ng lola ni Jayandan. Naalala niya ang papel na nahulog sa campus na naglalaman ng diagnosis na chronic heart failure. Tinabol niya siya at binigyan ng kaunting regalo, pagkatapos ay humiling na makausap siya ng pribado. Sinabi niya na nabasa niya ang mga resulta ng pagsusuri at pinayuhan siyang uminom ng gamot sa oras. Hiniling ng lola kay Han Yansheng na itago itong lihim upang makapag-aral ng mapayapa si Jayandan. Sakto namang dumating ang village head upang sunduin siya pabalik sa kanilang bayan. Tinanong ni Jayandan si Han Yansheng kung ano ang pinag-usapan nila ng lola niya. Sinabi niya na gusto siyang maging apo sa batas upang alagaan siya. Nagkita sina Jayandan, Gu Entong at Yuan Sen upang magkwentuhan tungkol sa kanilang love life. Sinabi niya na gusto siya ni Han Yansheng at gusto rin niya ito. Ngunit medyo awkward dahil matagal na silang magkaibigan. Umaasa si Gu Entong na bibigyan siya ni Jayandan ng basbas para sa kanya at kay Han Yansheng. Sa wakas ay natapos na ang midterm exam. Tinawag ni Xia Howling si Jayandan para mag-celebrate. Ngunit mabilis na hinila ni Jayandan si Mifen palayo. Nakipagkita si Gu Entong kay Han Yansheng at hiniling na samahan siya sa pamimili ng damit para kay Husuyang. Nasira niya ang butones ng damit nito kaya gusto niyang bumili ng bago. Hindi niya inaasahan na dadalhin ni Han Yansheng si Husuyang at aalis agad. Nagkataon na nasa mall din si Jayandan. Nakita niya si Gu Entong na bumibili ng damit para kay Husuyang at hindi siya tumututol ng ituring sila ng staff bilang magkasintahan. Pagbalik ni Jayandan sa eskwelahan, nakita niya si Han Yansheng na pinupunasan ang kanyang luha. Akala niya ay nalulungkot ito sa pag-ibig kaya't pumasok siya para aliwin ito. Nagkataon pala na
tumutulo ang luha nito dahil sa pagkain ng kaning may mustard. Tinatanong niya kung hindi ba siya nalulungkot sa pag-ibig dahil kay Guentong. Sinabi ni Han Yansheng na wala pa siyang naging kasintahan at kaibigan lang ang turing niya kay Guentong. Pagbalik sa dormitoryo, ikinuwento ni Jiandan sa kanyang matalik na kaibigan ang lahat. Hula ni Mifen na nagsiselo si Guentong kaya't gumawa ito ng kwento na gusto siya ni Han Yansheng. Hiniling ni Mifen kay Jiandan na mag-isip ng paraan para makaamin siya kay Hu Zuyang. Pumunta si Jiandan sa coffee shop at nagpa-reserve ng pwesto para sa Sabado ng gabi para sa isang proposal. Sinabi niya na ka-roommate niya si Hu Zuyang para humingi ng diskwento. Agad namang ipinagkatiwala ng may-ari kay Hu Zuyang na ihanda ang proposal para kay Jiandan. Nang magbalita siya ng magandang balita, sinabi ni Hu Zuyang na nagpa-reserve si Jiandan ng pwesto sa coffee shop para umamin sa kanyang ka-roommate. Nagtiwala si Han Yansheng dahil hindi lang siya ang gusto nito. Ngunit sa kaloob-looban ay sabik na sabik. Sa sports field, nagtayo si Jiandan ng isang stall para tulungan si Mifen na kumita ng pera para sa reservation ng proposal. Bumili si Xia Haoling bilang suporta at binigyan siya ng isang kahon ng panty ng lalaki bilang regalo. Nakita niya na hindi ito ang tamang sukat kaya ibinigay niya ito kay Han Yansheng. Pinuri ni Hu Zuyang si Jiandan sa kanyang pagiging matapang para sa pag-ibig. Narinig niya sa may-ari na hindi sapat ang $1,000 ni Jiandan para upahan ang lugar, kaya't nag-iisip siya ng paraan para kumita ng pera. Hindi inaasahan ni Han Yansheng na ganoon siya kagusto nito. Dumaan si Guentong sa stall at bumili ng isang item. Nakita niyang sinira ng taong nasa tabi niya ang lipstick, ngunit nagpanggap siyang hindi niya ito nakita. May isang customer na nakabili ng lipstick na iyon at inireklamo si Jiandan sa pagbebenta ng walang silbing produkto. Sakto namang dumating ang village head. Tinatanong kung sino ang naglakas loob na magbenta sa loob ng campus. Kinailangan ni Jiandan na isauli ang pera sa customer at kinumpiska ang lahat ng kanyang paninda. Dumating si Han Yansheng na parang isang tagapagligtas at nagpakilala ng isang mataas na sweldong trabaho. Linisin ang swimming pool bago magbukang liwayway para sa $1,000. Sa wakas, sapat na ang pera ni Mifen para sa venue. Lihim na kumuha si Hu Zuyang ng mga larawan habang inihahanda ni Jiandan ang proposal at ipinadala ito kay Han Yansheng. Sabik na pumunta sa coffee shop, tinanong ni Han Yansheng si Jiandan kung masyado ba siyang maaga. Hiniling niya sa kanya na tulungan siyang isabit ang mga origami cranes. Akala ni Han Yansheng na isinulat ni Jiandan ang kanyang proposal sa mga cranes, kaya binuksan niya ito para basahin. Pinagalitan siya ni Jiandan sa pagsira sa kanyang plano at pinapaalis siya. Na-curious si Yuan Sen at pinindot ang remote control sa mesa. Hindi inaasahan, lumipad ang mga lobo sa kalangitan. Pinuri niya ang kanyang kabaitan at agad na pumayag. Sa sandaling iyon, nagmamadaling dumating si Mifen upang sabihin na malapit na si Yuan Sen. Tiningnan ni Han Yansheng ang screen at nalaman na hindi para sa kanya ang party na ito. Naghintay siya hanggang dumating si Yuan Sen at nag-aalangan na umamin. Sinabi niya na hinahangaan niya si Hu Zuyang at gusto rin niya siya sa totoong buhay. Yuan Sen, gusto mo ba akong maging kasintahan? Bago pa man makapagsalita si Yuan Sen, natuklasan niya na mailihim na kumukuha ng larawan sa kanila. Ang romantic na proposal ay naging habulan. Pagkatapos, sumabog ang balita sa forum ng eskwelahan na si Yuan Sen ay si Hu Zuyang. Inihalin tulad din nila ang proposal ni Mifen sa isang palaka na gustong kumain ng sis. Nagpa siya si Yuan Sen na mag-live stream. Inamin niya na siya si Hu Zuyang. Nilinaw niya na hindi niya kasintahan si Mifen dahil hindi pa siya nakakapag-propose ng matagumpay. Mifen, maghihintay ako sa ilalim ng dormitoryo mo para sa sagot mo. Yumakap si Yuan Sen sa baukwet ng mga rosas, umaasang sasagutin siya ni Mifen. Yuan Sen, pumapayag ako. Sa wakas ay nagkaroon ng magandang wakas ang proposal ni Mifen. Pagkatapos ng proposal, nagpa siya ang may-ari na magbigay ng diskwento sa venue para sa mga magkasintahan. Pinayuhan ni Xia Haoling si Han Yansheng na samantalahin ang pagkakataon na umamin kay Jiandan. Binasa niya ang isang flyer na nagsasaad na bago ka umamin, dapat mong alamin kung gusto ka rin ng kabilang partido. Halimbawa, kapag tumawag ka, sasagutin niya agad ang telepono. Nilalapat ni Han Yansheng ang kaalamang ito at tinawag si Jiandan sa kanyang opisina. Nakita niya na iba ang suot niyang damit kaysa sa karaniwan at lihim siyang humanga. Binigyan ni Han Yansheng si Jiandan ng isang kahon ng fried chicken upang patuloy na obserbahan ang kanyang reaksyon. Nagkataon na busog na si Jiandan sa fried chicken na galing kay Mifen. Ngunit akala ni Han Yansheng ay nagpapakaingat lang siya sa kanyang imahe sa harap niya. Naalala ni Jiandan na nagugutom si Mifen, kaya't humingi siya ng pahintulot na dalhin ang pagkain upang kainin nilang magkasama. Nakita ni Han Yansheng na naiwan ni Jiandan ang kanyang telepono at mabilis siyang sumunod. Narinig niya na masyadong marami ng fried chicken ang nakain niya at hindi na niya kayang kumain pa ng sa kanya. Nahulog ang ketchup sa kanyang pantalon, kaya't hiniram niya ang damit ni Mifen. Nadismaya si Han Yansheng at ibinalik ang telepono kay Jiandan. Sa sandaling iyon, isang bola ang lumipad patungo sa kanila at mabilis niya itong sinalo para protektahan siya. Naalala ni Yuan Sen na nakasulat sa love guide na ang isang taong gusto ka ay mas mahalaga ka kaysa sa kanilang sarili. Bumalik ang tiwala niya at nag-online siya para magsaliksik ng mga regalo para sa mga babae. Nang makita niya si Jiandan, nagreklamo si Guentong na hindi nag-sign up si Han Yansheng para sa city level swimming competition.
competition. Minsan siyang naging swimming prodigy, ngunit ngayon ay tumatanggi siyang sumali sa anumang kompetisyon. Nagtaka si Jayandan kung ano ba talaga ang nangyari kay Han Yansheng. Naalala ni Gu Entong na napakalakas ng mga alon noong araw na iyon, ngunit determinadong lumangway si Han Yansheng. Iniligtas niya ito mula sa pagkalunod, ngunit ang aksidenteng iyon ay patuloy na bumabagabag kay Han Yansheng. Alam ni Gu Entong na si Jayandan ay nag-aaral ng psychology, kaya tiyak na mayroon siyang paraan upang hikayatin siya. Nagtipon siya ng mga sandali kung saan nanalo si Han Yansheng at hiniling kay Jayandan na ipakita sa kanya ang mga ito. Habang dumadaan siya sa swimming pool, nakita ni Jayandan si Han Yansheng na sinusubukang pumasok sa tubig, ngunit hindi pa rin niya kayang labanan ang kanyang mental block. Napagtanto niya na ang nakaraan ay may malaking epekto sa kanya. Sa New Year's party, sinabi ni Han Yansheng kay Jayandan na umupo sa tabi niya. Naghanda si Mifen ng task cards para gawin ng bawat isa. Nabunot niya ang card na may nakasulat na buhatin siya ng isang lalaki sa paraang Princess Carrie. Tinulungan siya ni Yuan Sen na tapusin ang task na ito at ipinagmalaki niya ang kanilang relasyon sa harap ng kanilang mga kaibigan. Sumayaw si Xia Howling ng female dance para pasiglahin ang party. Binasa niya ang task ni Jayandan na dapat niyang sagutin kung mayroon pa siyang first kiss. Nagtaka siya, iyon ba ang kiss na nakabaliktad kasama si Han Yansheng? Patuloy na binasa ni Xia Howling ang task ni Han Yansheng. Halikan ng taong nasa kaliwa o kanan niya. Pinili ni Han Yansheng si Jayandan, ngunit hindi sila maaaring maghalikan sa hapagkainan. Hinila niya ito palabas at nagpa siyang umamin sa kanyang nararamdaman. Sa kanyang kaba, hindi sinasadyang naapakan ni Jayandan ang buton para i-on ang screen. Nagplay ang video kung saan nanalo si Han Yansheng at inayos niya ang kanyang salamin. Umaasa siyang mahahanap niya ang kanyang pangarap at magkaroon ng lakas ng loob na bumalik sa swimming pool. Ngunit sinabi ni Han Yansheng na wala siyang karapatan na makialam sa kanyang personal na buhay. Natulala si Jayandan at nakamit ni Gu Entong ang kanyang layunin na paghiwalayin ang dalawa. Pumunta si Yuan Sen sa tabing dagat at ang kanyang kalooban ay parang mga alon sa karagatan. Sa winter break, umuwi si Jayandan para bisitahin ang kanyang lola. Tamang-tama namang dumating ang delivery guy. Napansin ni Jayandan na nagpadala si Han Yansheng ng gamot para sa puso sa kanyang lola. Nag-aalala siya kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanyang lola. Sinabi ng lola na mayroon siyang chronic heart failure, ngunit makokontrol ito kung inom siya ng gamot ng regular. Sa kabila nito, nagpunta pa rin si Jayandan sa ospital para magpatingin. Pinayuhan siya ng doktor na maaga siyang ipasok sa ospital para sa paggamot, ngunit hindi ito mura. Lihim siyang lumuha at bumalik. Humingi siya ng pahintulot sa kanyang lola na lumahok sa mga social activities upang makakuha ng tulong pinansyal. Dahil hindi nagparehistro si Jayandan para manatili sa dormitoryo sa winter break, hindi siya pinapasok. Nalaman na maaga siyang bumalik sa eskwelahan upang makahanap ng part-time na trabaho para kumita ng pera. Nagkataon na dumaan si Hu Zuyang at inalok siyang ihatid. Sinabi niya na umuupa siya ng isang abot-kayang bahay malapit lang sa eskwelahan. Tamang-tama namang ayaw umandar ng sasakyan ni Hu Zuyang. Hiniram ni Jayandan ang power bank para tulungan si Hu Zuyang na ayusin ang kotse. Sinabi niya na sumama siya sa kanya dahil baka masiraan sila ulit sa daan. Pagdating nila sa repair shop, nakita ni Jayandan na naghahanap ang may-ari ng tauhan at nag-aalok ng libreng tirahan. Nag-apply siya para sa trabaho kahit na puro lalaki ang mga tauhan sa shop. Ngayon sa coffee shop, hiniling ni Hu Zuyang kay Han Yansheng na kunin ang sasakyan para sa may-ari bukas. Pagdating ni Han Yansheng sa repair shop, nagulat siya nang makita si Jayandan na lumabas. Tumingin siya sa paligid at nakita ang lahat ng lalaking tauhan at sinabing sabihin niya sa kanya kung kailangan niya ng pera. Tumanggi si Jayandan at sinabing gusto niyang kumita ng sarili niyang pera. Walang sinabi si Han Yansheng at umalis siya. Pagbalik sa kanya, tinanong ni Han Yansheng si Hu Zuyang kung alam niyang nagtatrabaho si Jayandan sa repair shop. Sinabi ni Hu Zuyang na nakita niya itong nag-i-distribute ng flyer sa kalsada. Mukhang kailangan niya ng pera at pumayag na manirahan sa libreng dormitoryo ng repair shop. Nang makita niya si Jayandan, sinabi ni Han Yansheng na gusto niya siyang papirmahin sa isang kontrata. Sinabi niya na pupunta siya sa ibang bansa at kailangan niya ng isang taong regular na maglilinis. Tumanggi si Jayandan, ngunit hiniling ni Han Yansheng na pag-isipan pa niya ito. Tamang-tama namang dumaan ang kanyang kasamahan at sinabing mayroong dalawang bagong empleyado na makakasama niya. Natakot siya at nag-text kay Han Yansheng na tinatanggap niya ang alok nito. Nalaman na binayaran pala ni Han Yansheng ang kasamahan niya para gawin iyon. Paglipat sa bahay ng tiyahin ni Han Yansheng, binigyan ni Jayandan siya ng kaunting lokal na delicacy. Nagpasalamat siya sa regular na pagpapadala niya ng gamot sa kanyang lola. Narinig ni Han Yansheng na masyadong komplikado ang paraan ng pagluluto ng karne, kaya't hiniling niya kay Jayandan na lutuin ito. Hintayin siyang matapos magluto at bumalik siya para kumain. Tinikman niya ang bawat ulam at sinabing malapit na itong umabot sa kanyang pamantayan. Nagtataka si Han Yansheng kung kailan natutong magluto si Jayandan. Ikinuwento niya na nang siya ay 10 taong gulang, namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Nakita niya ang hirap ng kanyang lola, aya't natuto siyang gumawa ng gawaing bahay. Voluntaryong ginawa ni Han Yansheng ang sarili niyang ginyaig para matulungan si Jayandan na mag-practice ng kanyang kasanayan sa pagluluto. Ngunit kinabukasan, bumalik si Han Yansheng para kumain. Narinig niyang masarap ang nilutong kuko, kaya't gusto niyang tikman ito. Tunay nga, napakasarap ng paboritong ulam ni Jayandan. Ngunit sinabi lang niya na okay lang. Hula niya na hindi sariwa ang mga sangkap. Naalala niya ang isang lugar na nagde-deliver ng masasarap na pagkain. Mabilis siyang umorder ng karne at hiniling sa kanya na lutuin ito. Gusto niyang siya ang magluluto sa hinaharap.
Sasakitin naman niya ang pagkain. Papunta sa trabaho, nakatanggap si Jayandan ng isang discount coupon para sa isang barbecue restaurant. Naalala niya na gusto ni Han Yanxing ng barbecue, kaya't nag-text siya para imbitahan siya. Sa kabilang banda, narinig ni Gu Entong na magkakaroon ng unang snow ngayong gabi, kaya't inanyayahan niya si Han Yanxing na kumain. Akala niya, mag-organisa siya ng charity event at dapat ay imbitahan ang lahat na kumain sa huling araw. Medyo nahirapan si Han Yanxing at sinabihan si Jayandan na malalate siya. Maaga siyang pumunta sa barbecue restaurant. Aasa si Jayandan sa pagdating ni Han Yanxing, ngunit naghintay siya ng matagal at hindi pa rin siya dumating. Narinig niya na gusto ng staff na pagsamahin sila sa ibang mesa, kaya't mabilis siyang umalis. Samantala, humingi ng paumanhin si Han Yanxing at umalis sa harap ni Gu Entong. Pinigilan siya nito para magpakita ng kaunting kabaitan sa lahat. Bilang resulta, huli na ng gabi at nag-iisa pa rin si Jayandan. Biglang bumagsak ang unang mga snowflake na nagpagaan ng kanyang kalooban. Isang pamilyar na anino ang lumitaw sa kanyang harapan. Lumapit si Han Yanxing sa gitna ng puting snow, humingi ng paumanhin sa pagpapatagal sa kanya. Jayandan, umuwi na tayo para kumain. Noong Lunes, tinanong ni Han Yanxing si Jayandan kung hindi ba niya alam ang ibig sabihin ng unang snow. Nalaman na nabasa niya sa isang ad screen na dapat kang makasama ang iyong minamahal kapag bumagsak ang unang snow. Kaya't iniwan niya ang lahat at tumakbo pabalik sa kanya. Ngunit nabasa ni Jayandan ang post ni Mi Fen at saka lang niya naintindihan ang sinabi ni Han Yanxing. Nag-init ang pakiramdam niya nang inalok siya nito ng alak. Umupo silang dalawa sa sofa, umiinom ng alak at pinapanood ang pagbagsak ng snow. Tinitingnan ni Jayandan ang larawan at nagtataka kung sino ang nasa tabi ni Han Yanxing. Biglang lumalim ang kanyang boses at sinabing wala na ito. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging galit sa kanya sa New Year's party. Napagtanto ni Jayandan na si Nanyuan ang nasa video ng swimming competition. Naalala ni Han Yanxing na lumaki silang magkasama ni Nanyuan at nalunod ito dahil sa kanya. Noong araw na iyon, malakas ang mga alon at gusto nang umuwi ni Nanyuan, ngunit determinado si Han Yanxing na pumunta sa dagat. Sumisid sila ng malalim sa ilalim ng dagat at naghiwalay upang tingnan ang magandang tanawin. Isang hindi inaasahang insidente ang nangyari. Napansin ni Nanyuan na walang laman ang kanyang oxygen tank at may problema rin ang kanyang life jacket. Nakita ni Han Yanxing ang kanyang kaibigan na nagpupumilit at lumangway patungo kay Nanyuan. Sinubukan niyang ibigay ang kanyang oxygen tank, ngunit nalaman niyang wala na rin siyang oxygen. Sinubukan niyang hilahin si Nanyuan pataas, ngunit bigla siyang kinapos ng oxygen. Dumating si Gu Entong sa tamang oras at ibinigay ang tanging spare breathing tubig kay Han Yanxing. Gusto niyang iligtas ang kanyang kaibigan, ngunit nawalan siya ng lakas sa buong katawan. Maaari lang siyang kumurap habang unti-unting lumulubog si Nanyuan sa ilalim ng dagat. Nagising si Jayandan nang marinig ang tunog ng doorbell. Nakita niya si Han Yanxing na nakayakap sa kanyang binti, kaya mabilis siyang tumakbo palabas para tingnan kung sino ang dumating. Nakita niya si Mi Fen na tinutulungan siyang itago si Han Yanxing sa kusina. Hindi siya nagtago dahil wala naman siyang ikinakahiya. Sa labas, naaalala ni Yuan Sen na itinago ni Han Yanxing ang spare key sa basket ng halaman. Pumasok si Mi Fen sa bahay at sakto namang natumba si Jayandan sa mga bisig ni Han Yanxing. Sinubukan ni Jayandan na ipaliwanag, ngunit sinabi ni Han Yanxing na ang sitwasyon ay pareho sa nakita ng dalawa. Nang bisitahin si Jayandan, nagtanong si Gu Entong. Tinatanong kung nakita niya si Han Yanxing. Sinabi ni Jayandan na nasa bahay siya ng tiyahin nito. Narinig niya kay Han Yanxing ang kwento tungkol kay Nanyuan na napakaiba sa kwento ng senior. Humingi ng paumanhin si Gu Entong dahil hindi niya inaasahan na ganoon pa rin ang trauma ni Han Yanxing. Nang makita si Han Yanxing na may dalang maleta, akala ni Jayandan ay gusto niya itong makasama sa paninirahan. Sinabi ni Han Yanxing na kailangan niyang dumalo sa isang volunteer exchange sa King's Hao, kaya hindi na siya makakapunta para kumain. Bumili siya ng kaunting pagkain para sa kanya hanggang sa bumalik siya. Tumanggap si Xia Howling ng pabor kay Han Yanxing at dumaan para bisitahin si Jayandan. Nagtataka siya kung kailan babalik ang tiyahin ni Han Yanxing. Hiniling ni Xia Howling na sana ay huwag na itong bumalik dahil ito ang bangungot ng kanyang buhay. Nabigla si Xia Howling nang mabanggit niya ito. Naramdaman niya ang panginginig at hindi inaasahan na bumalik na ito. Ang tiyahin ni Han Yanxing na si Jiang Zishan ay pinagdiinan ang bawat salita ni Xia Howling. Sinakal niya siya at tinanong kung sino si Jayandan. Mabilis na nagtago si Xia Howling sa likod ng upuan at ipinakilala si Jayandan bilang kaibigan ni Han Yanxing. Humingi siya ng paumanhin at umalis, pinapayuhan si Jayandan na mag-ingat. Pinihit ni Jiang Zishan si Jayandan sa pader at tinanong kung ano ang relasyon nila ng kanyang pamangkin. Humingi ng paumanhin si Jayandan at bumalik sa kanyang silid upang mag-impake at umalis kaagad. Sa kabilang banda, tumawag ang village head kay Han Yanxing. Sinabi niya na naipasok sa ospital ang lola ni Jayandan, ngunit hindi niya ito matawagan. Hiniling ni Han Yanxing kay Gu Entong na pamunuan ang volunteer group upang makapunta siya sa ospital para bisitahin ang lola ni Jayandan. Samantala, nang hiram si Jayandan ng power bank sa isang hindi kilalang tao, kinuha niya ang kanyang telepono at nabasa ang mensahe ni Han Yanxing at nalaman niya na nawalan ng malay ang kanyang lola. Tumakbo siya sa ospital at narinig mula kay Han Yanxing na wala sa panganib ang buhay ng kanyang lola. Sinabi ng doktor na matagumpay ang operasyon, ngunit kailangan pa ring bantayan sa loob ng ilang araw. Pagbalik sa silid, tinawag ng nurse ang pamilya para magbayad ng bill sa ospital. Sinabi ni Han Yanxing kay Jayandan na manatili dahil gusto siyang makita ng kanyang lola sa paggising nito. Pinuri ng nurse ang kasintahan ni Jayandan na gwapo at maalalahanin. Naghintay siya hanggang sa bumalik si Han Yanxing at inilipat ang pera para bayaran siya.
siya. Sakto namang nagising ang lola at sinabihan ang kanyang apong babae na huwag mag-alala. Nahiya siya na nag-abala pa si Han Yansheng sa bisperas ng bagong taon. Nangako si Jiandan na hihilingin niya na umuwi ito at sasamahan niya ang kanyang lola sa bagong taon. Pagkatapos makatulog ng lola, tinawag ni Han Yansheng si Jiandan sa labas. Dinala siya ni Han Yansheng sa tabing ilog para manood ng mga paputok sa bagong taon. Nagpasalamat si Jiandan sa kanya. Sa sandaling ito, pansamantalang isinantabi ni Jiandan ang lahat ng kanyang pag-aalala at masayang sinalubong ang bagong taon kasama si Han Yansheng. Sa bagong semestre, dinala ni Han Yansheng ang kanyang tiyahin sa dormitoryo. Tiningnan niya ang larawan sa mesa at nalaman niyang nasa parehong silid din si Jiandan. Sakto namang tinawagan niya si Mi Fen para dalhin ang tuwalya para sa kanya. Bago pa man makalma si Han Yansheng, hinimok na siya ni Jiandan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at iniabot sa kanya ang tuwalya. Sinabi ni Jiandan na pinagsabihan siya ng kanyang lola na maging mabuti kay Han Yansheng, ngunit hindi niya alam kung ano pa ang kailangan niya. Nang makilala niya si Han Yansheng, tinanong ni Jiandan ang pamantayan sa pagtatasa ng club. Naalala niya na ang paaralan ay nagtatasa batay sa mga parangal at lakas ng miyembro. Ang mga club na may mababang puntos ay hindi bibigyan ng pondo. Kung mananatili sila sa ibaba sa loob ng mahabang panahon, kailangan nilang buwagin. Para sa kanyang club, hinimok ni Jiandan ang mga miyembro na mag-ensayo. Bigla na lang dumating si Jiang Zishan at humiling na sumali sa club para sa mga dagdag na puntos. Siya ay nanalo ng International Artificial Climbing Championship, VA, Youth Climbing Championship, at gintong medalya sa Nationwide Advancement Cup para sa mga kababaihan. Tuwang-tuwa si Jiandan na tanggapin ang isang malaking pangalan para iligtas ang club. Ngunit nagreklamo si Jiang Zishan tungkol sa espasyo na pang-amateur at mga luma ng kagamitan. Pagbalik sa dormitoryo, muling nakasalubong ni Jiandan si Jiang Zishan. Umaasa siyang muling magsusumite si Jiang Zishan ng application para mas malaking pondo ang matanggap ng club. Binigyan ni Jiang Zishan si Jiandan ng pagkakataon na makipaglaban sa kanya sa isang laro. Kung matalo siya, susundin niya ang sinabi ng presidente at pupunta sa climbing club. Sa climbing club, nakita ni Jiang Zishan na huli si Jiandan sa pag-ensayo. Sigurado siyang mananalo dahil mahina ang kanyang kalaban. Humingi ng paumanhin si Han Yansheng dahil siya mismo ang nagdala kay Jiandan sa bahay ng kanyang tiyahin. Ipinakita ni Jiang Zishan ang kanyang profesionalismo. Ayaw lang niyang mag-aksaya ng oras sa isang club na hindi profesional. Naalala ni Han Yansheng na ilang buwan pa lang nagsasanay si Jiandan sa pag-akyat, ngunit malaki na ang kanyang pag-unlad. Kung hindi siya sapat na may kakayahang pamunuan ang club, hindi niya ibabalik ang venue. Sa araw ng kompetisyon, sinuportahan ng lahat si Jiandan. Sana ni Jiang Zishan na huwag masyadong maiwan ang presidente. Nagsimula na ang kompetisyon at pareho silang nagsisikap na umakyat. Hindi magpapatalo si Jiang Zishan. Ang champion sa artificial climbing ay mabilis at tiyak na umakyat, ngunit hindi rin ordinaryo ang pagsisikap ni Jiandan at nakasunod siya sa kanyang kalaban. Bigla siyang nadulas, na kinabahan ang lahat. Abala si Han Yansheng sa isang meeting kaya pinanood niya ang laban sa telepono. Nang makita niyang nasugatan siya, dali-dali siyang tumakbo pabalik sa club. Nagulat si Jiang Zishan sa katatagan ni Jiandan. Sabay silang nakarating sa dulo na nagpalakpakan sa lahat. Pumayag si Jiang Zishan na sumali sa climbing club. Umaasa si Jiandan na maging coach ni Jiang Zishan para sa lahat. Inirereklamo ni Jiang Zishan na luma na ang pananalita ni Jiandan, ngunit pinaalalahanan niya ang mga miyembro na magsimulang mag-ensayo sa susunod na umaga. Pagbalik sa club, binuhat ni Han Yansheng si Jiandan papunta sa klinik. Dahil dito, pinuntirya ng kanyang tiyahin si Jiandan. Kaya kailangan niyang maging responsable sa kanya. Tiningnan niya si Han Yansheng na maingat na naglalagay ng gamot sa kanya at hindi niya namalayan na napangiti siya. Pinagmasdan niya ang bawat detalye ng mukha niya. Bigla siyang nakaramdam ng sakit at sinabi na hindi siya gentle. Pinaalalahanan siya ni Han Yansheng na sinabihan siya ng kanyang lola na maging mabuti sa kanya. Nagulat siya at nagtanong kung siya ba ang nagbigay ng tuwalya. Ipinaliwanag ni Han Yansheng na dinala niya ang mga bagahe para sa kanyang tiyahin. Pinilit niya itong umupo ng tahimik para malagyan siya ng gamot. Kinabukasan, inakala ni Jiang Zishan na hindi nagsasanay ang lahat. Pero sa hindi inaasahan, binigyan siya ng isang surprise birthday party. Sinabi ni Jiang Zishan na luma na ito, ngunit mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nag-wish. Naghanda ang lahat ng regalo para sa vice-presidente. Nang sandaling iyon, pumasok si Han Yansheng. Kaagad na tumama ang cake sa kanyang mukha. Kinuha niya ang tissue sa kanyang bulsa at hindi niya namalayan na nahulog ang kahon ng kwintas. Pumunta siya sa isang restaurant para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Hinimok ni Jiang Zishan ang lahat na uminom hanggang malasing. Naglalaro sila ng patagalan sa pag-inom ng isang buong bote ng red wine. Lasing na si Jiang Zishan at gusto pa niyang uminom, habang si Han Yansheng ay nalasing na at gusto nang umuwi. Akala niya ay traffic police siya at nakatayo sa gitna ng kalsada. Nag-aayos ng daloy ng trapiko. Sinabi ni Jiandan na may isang lumalabag sa batas para mahila siya sa gilid ng kalsada. Nakita ni Han Yansheng ang isang ligaw na kuting. Gustong haplusin ni Jiandan ang balahibo ng pusa, ngunit hindi niya inaasahan na hahawakan ni Han Yansheng ang kanyang kamay at ilalagay ito sa kanyang buhok. Sa kotse, palihim na hinawakan ni Jiandan ang pulang pisngi ni Han Yansheng. Bigla siyang nagbukas ng mga mata at itinulak siya sa pinto ng kotse. Lumapit siya sa kanyang mga labi. Biglang preno ang driver. Mabilis na hinila ni Jiandan si Han Yansheng upang umupo ng maayos. Pagkatapos ay pinakalma niya ang kanyang puso na parang gustong lumabas sa kanyang dibdib. Pagising sa umaga, hindi na maalala ni Han Yansheng na iniuwi siya ni
ni Jayandan. Natuklasan niya na nawawala ang kahon ng kwintas. Natatakot siya na baka nag-propose siya habang lasing. Bigla niyang naalala ang sandaling muntik na nilang mahawakan ang labi ni Jayandan sa taxi. Sa kabilang banda, binuksan ni Jiang Zishan ang kahon ng kwintas na may nakaukit na Hypatia. Ipinaliwanag ni Jayandan na iyon ay pangalan ng unang babaeng mathematician sa mundo. Hula ni Jiang Zishan na si Han Yansheng ang nagbigay nito at pinagsabihan ang kanyang pamangkin na hindi siya bumili ng ayon sa gusto niya. Alam niyang mahilig din si Jayandan sa math, kaya ibinigay niya ito sa kanya. Hintayin si Jayandan pagkatapos ng klase. Nakita ni Han Yansheng na suot niya ang kwintas at nagtanong kung may ginawa ba siyang espesyal kagabi. Tinanong niya kung pumayag ba siya. Naalala ni Jayandan ang sandaling hinawakan niya ang kanyang buhok at nahihiya siyang tumango. Inakala ni Han Yansheng na naging matagumpay ang kanyang proposal, kaya mabilis siyang nag-sling ng kanyang bag at dinala ang kanyang girlfriend para mag-launch. Habang nasa pila, naghintay si Han Yansheng para hawakan ang kamay ni Jayandan. Kontento siyang nakatingin sa kanya. Nang sandaling itinaas ni Jayandan ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha, nagulat siya, binawi ang kanyang kamay at humingi ng tawad sa paghawak sa maling tao. Bago umuwi, buong lakas na hinawakan ni Han Yansheng ang kamay ng kanyang girlfriend. Sakto namang tumawag si Jiang Zishan upang pasalamatan ang kanyang pamangkin sa pagbibigay sa kanya ng kwintas at pagbili ng bag para sa kanya. Hindi siya mahilig sa math, kaya ibinigay niya ang kwintas kay Jayandan. Nahihiya si Han Yansheng nang malaman niyang nagkamali siya at pinilit si Jayandan na umakyat sa kanyang silid. Palihim na pumasok si Xia Howling sa climbing club at binuksan ang locker ni Jiang Zishan upang ilagay ang isang deck ng mga baraha na may mga larawan niya noong bata pa siya. Nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na niya kailangang matakot sa kanya. Ngunit biglang may isang paparazo na kumuha ng litrato at inakala niyang nagnanakaw siya ng panty ng babae. Sakto namang pumasok si Jiang Zishan at inakusahan si Xia Howling na pervert. Hiniling niya sa kanya na magpanggap na girlfriend niya para hindi kumalat ang balita online. Sinabi ni Jiang Zishan na dapat siyang sumunod sa bawat utos niya mula ngayon. Nang malaman niya na nag-oorganisa ang student council ng isang social event, gusto ni Jiang Zishan na humanap ng boyfriend para kay Jayandan. Sa kabilang banda, hiniling ni Xia Howling kay Han Yansheng na ibigay ang tasa kay Jayandan. Narinig niya na sinabi ni Jiang Zishan na nag-i-eksperimento siya sa paggawa ng palayok. Ngunit nakalimutan niyang iuwi ang produkto. Kailangan ito ni Jayandan kaagad para ibigay sa kanyang kapartner sa social event, kaya pala, hiniling ni Jiang Zishan kay Xia Howling na magpanggap para pilitin si Han Yansheng na umamin kay Jayandan. Nagdahilan siyang mag-car para iwanan si Jayandan sa social event. Galit na dumating si Han Yansheng at inihagis ang tasa kay Jayandan. Tinanong niya kung atat na atat siyang maghanap ng boyfriend na naghanda pa siya ng regalo. Ipinaliwanag ni Jayandan na sumama lang siya kay Jiang Zishan. Iniwan niya ang regalo at tumakbo palayo ng galit. Binuksan ni Han Yansheng ang kahon ng regalo at nalaman na ito ay isang pares ng tasa para sa kanya. Dali-dali siyang sumunod at sakto namang nadula si Jayandan. Nahihiya siya kaya gusto niyang tumakas. Hinila ni Han Yansheng si Jayandan at tinanong kung bakit siya pumunta sa social event. Nagtaka siya kung anong karapatan niya para pakialaman siya. Jayandan, kailangan kong kontrolin ang girlfriend ko. Han Yansheng, sino ang girlfriend mo? Jayandan, tinanggap mo na ang tanda ng pag-ibig at gusto mo pa ring itanggi. Ikaw ang Hypatia, ang aking math goddess. Saka lang nalaman ni Jayandan na siya pala ang may-ari ng kwintas. Yumuko si Han Yansheng para itali ang damit at takpan ang mansa sa pantalon ng kanyang girlfriend. Pinaalalahanan niya itong hawakan ang kanyang kamay ng mahigpit para hindi na siya madapa muli. Naglakad silang magkasama sa maaliwalas na hangin. Ang bawat hakbang ay parang tibok ng kanilang mga puso na nagkakasabay. Parang mula ngayon, hindi na sila nag-iisa. Sa elective class, sinadya ni Jayandan na iwasan si Han Yansheng. Natakot siya na baka nagagalit ang kanyang girlfriend, kaya pinilit niya itong lumingon at tingnan siya. Saktong pagpasok ni Professor Wang upang simulan ang klase, sumulat si Han Yansheng ng isang tapat na sulat upang humingi ng paumanhin sa kanyang girlfriend. Naghagis siya ng isa pang papel, ngunit aksidenteng natapakan ito ni Professor Wang. Binasa niya ng malakas na ang galit mong mukha ay napakaganda. Lumingon si Jayandan at pinagalitan si Han Yansheng na nakalimutan na ang kanyang isang kilay ay parang uod. Hawak ang kamay ng kanyang girlfriend, ipinahayag ni Han Yansheng sa climbing club na nakikipag-date sila ni Jayandan. Sinabi niya sa kanya na huwag takpan ang kanyang mukha dahil maganda pa rin siya sa kanya. Nahiya siya at mabilis na tumakbo para humiram ng makeup remover. Dinalhan niya ng almusal ang kanyang boyfriend at inilagay ito sa kanyang mesa. Pinuri ni Gu Entong si Jayandan bilang isang maalalahanin na girlfriend. Ngunit pag alis ni Jayandan, agad na itinapon ni Gu Entong ang cake sa basurahan. Nakita ni Jayandan na mali ang kinuha niyang plain cake at bumalik siya para palitan ito para kay Han Yansheng. Nakita niya ang cake sa basurahan at hinala niyang may masamang ginawa si Gu Entong. Nang makita niya si Gu Entong sa bakuran ng paaralan, direktang tinanong siya ni Jayandan kung bakit itinapon ng senior student ang cake sa basurahan. Nagkunwari siyang hindi niya maintindihan at nagdahilan na kailangan na niyang pumasok sa klase. Kinuwestiyon ni Jayandan si Gu Entong kung bakit pinasigla niya si Han Yansheng sa pamamagitan ng pag-upload ng video, kahit na alam niya na pumanaw na si Nanyuan. Gusto niyang sabihin kay Han Yansheng ang lahat para malaman niya ang mapagkunwari na pagkatao ni Gu Entong. Sa swimming pool, sadyang nagkunwari si Gu Entong na nalulunod. Sa kabilang banda, nakipagkita si Jayandan kay Han Yansheng. Sakto namang nakatanggap siya ng balita na nalulunod si Gu Entong. Sa ospital, hiniling ni Gu Entong kay Han Yansheng na kunin ang gamot sa kanyang bag pagdating ni Han Yansheng. Napansin niyang umiinom siya ng antidepressant. Ang doktor ay hula na
ang pasyente ay dumaan sa isang matinding trauma at pinayuhan ang kanyang mga kaibigan na huwag siyang galitin. Humingi ng paumanhin si Gu Entong sa pagtatago ng lahat. Ngunit mula nang umalis si Nan Yuan, hindi na siya makatulog ng mahimbing. Iniligtas niya si Han Yansheng, kaya napilitan siyang manood habang lumulubog si Nan Yuan sa ilalim ng dagat. Kinuha ni Han Yansheng ang lahat ng sisi dahil sa kanyang desisyon na mag-scuba diving. Sakto namang tumawag si Jian Dan para kumustahin ang senior student. Sinabi ni Han Yansheng na gising na si Gu Entong at babalik siya para makita siya mamaya. Nagkunwari si Gu Entong na masakit ang kanyang katawan para manatili si Han Yansheng. Pagkatapos ma-discharge mula sa ospital, lalo pang lumala ang kalagayan ni Gu Entong. Hindi na nga niya maalala na tumawag siya kay Han Yansheng. Medyo nababahala siya, kaya pinunit niya ang buong music book. Hindi mapakali si Han Yansheng na iwanan siyang mag-isa, kaya kinansela niya muli ang kanyang date sa kanyang girlfriend. Sinadya ni Gu Entong na tawagin ang pangalan ni Han Yansheng upang magkaroon ng maling akala si Jian Dan sa telepono. Habang papunta sa club, nakita ni Gu Entong si Jian Dan at bigla siyang nahilo. Mahina siyang humingi ng tulong kay Han Yansheng para alalayan siya pabalik sa kanyang silid pahingahan. Sa pagdaan niya sa opisina ng swimming club, hindi sinasadyang nakita ni Yu Tangtang si Gu Entong na umiinom ng gamot. Palihim siyang pumasok at kinuha ang bote ng gamot sa basurahan. Vitamin U lang pala ang laman nito. Pagbalik sa dormitoryo, humiga si Yu Tangtang sa kama. Napansin ni Jian Dan na mataas ang lagnat niya at dali-dali siyang dinala sa ospital. Sinabi ng doktor na may acute appendicitis si Yu Tangtang. Pagkatapos ng operasyon, kailangan siyang i-monitor sa loob ng ilang araw. Pinilit ni Jian Dan ang kanyang dalawang kaibigan na umuwi muna at siya na ang magbabantay kay Yu Tangtang. Paggising sa umaga, nakita ni Yu Tangtang na binantayan siya ni Jian Dan buong gabi. Hiniling niya kay Jian Dan na bilhan siya ng isang bote ng vitamin D. Pagbalik ni Jian Dan, nagreklamo si Yu Tangtang na magkakapareho ang hitsura ng mga gamot. Kung walang nakaukit na teksto sa gamot, madali itong mapagkamalan. Sa labas, inakala ni Han Yansheng na ang kanyang girlfriend ang nasa ospital. Nag-aalala siyang tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Sinabi ni Jian Dan na masakit siya dahil sa pagbabantay kay Yu Tangtang na may appendicitis. Nagtaka siya kung takot ba siyang magkasakit siya. Ikinonsidera ni Han Yansheng ang kanyang sarili bilang isang ideal na boyfriend. Sinabi ni Jian Dan na masyado siyang mayabang, samantalang bihira lang silang magkita. Naglalambing si Han Yansheng sa kanyang girlfriend nang tumawag si Gu Entong. Sinabi niya na medyo masama ang pakiramdam niya at tinawag siya pabalik sa swimming club. Gustong sumama ni Jian Dan sa kanyang boyfriend at tinanong ang senior student kung masama ang pakiramdam niya. Medyo masakit ang ulo ni Gu Entong. Bigla niyang naalala na hindi pa siya nakakainom ng gamot. Napansin ni Jian Dan na ang gamot ng senior student ay may nakaukit na letra na eksaktong kapareho ng bitamina C ni Yu Tangtang. Nabagsak ni Gu Entong ang tasa at sinadya niyang pasugatin ang kanyang kamay. Ayaw ni Jian Dan na makita ang kanyang boyfriend na nag-aalala sa ibang babae, kaya humingi siya ng paalam na umalis muna. Sakto namang pumasok si Yuan Sen at sinabing nakakonekta na siya sa isang foreign psychologist. Kailangan ng psychologist ang resulta ng psychological evaluation ni Gu Entong para makapagbigay ng treatment plan. Sinabi ni Gu Entong na nakalimutan niya ito sa isang lugar at hindi na kailangan ng gamot. Nakipagkita si Yuan Sen kay Gu Entong. Tinanong ni Jiang Zishan kung kumusta ang kalusugan ng kanyang kaibigan. Medyo nagulat si Gu Entong dahil bigla siyang nagpakita ng interes. Naalala ni Jiang Zishan na madalas pumunta dito si Gu Entong, kaya hiniling niya sa kanyang kaibigan na pumasok at bilisan ang paggawa ng inumin. Sinamantala niya ang pagkakataong wala si Gu Entong para suriin ang gamot. Tunay ngang nagkunwari si Gu Entong na may sakit. Palihim niyang pinalitan ang antidepressant ng vitamin U. Hiniling ni Jiang Zishan kay Jian Dan na tawagan si Han Yansheng para malantad si Gu Entong. Nang lumabas siya, nagpanggap si Jiang Zishan na pinupuri ang magandang bag ni Gu Entong. Hindi sinasadyang natapon ng waiter ang kape sa bag ni Gu Entong. Humingi siya ng paumanhin at dinala ang bag sa loob para linisin ito. Sa wakas, dumating din si Han Yansheng. Saktong-sakto namang ibinalik ng waiter ang bag kay Gu Entong. Ibinunyag ni Jiang Zishan na nagkunwari si Gu Entong na may sakit at pinalitan ang gamot ng vitamin E. Inakusahan ni Gu Entong ang kanyang kaibigan ng paninira. Ngunit pinilit siya ni Jiang Zishan na ilabas ang gamot bilang patunay. Inablot ni Jiang Zishan ang bag at ibinigay ang gamot kay Han Yansheng. Kinumpirma ni Han Yansheng na ito ay antidepressant. Napansin ni Jiang Zishan na hindi ito ang gamot kanina. Hindi sinisi ni Gu Entong ang dalawang kaibigan at sinabing medyo masama lang ang pakiramdam niya. Sinundan ni Han Yansheng si Gu Entong at sinabi na huwag siyang mag-overthink. Mahinang hiniling ni Gu Entong kay Han Yansheng na maglakad sila. Sumingit si Jian Dan at humingi ng paumanhin sa maling akala niya sa senior student. Sinabi niya na nag-aaral siya ng psychology at handa siyang tulungan si Gu Entong na malampasan ang kanyang sakit. Sa beach, hiniling ni Gu Entong kay Jian Dan na kunan siya ng litrato. Masayang kumuha si Jian Dan ng dalawang litrato. Hiwalay ang senior student kay Han Yansheng. Hiniling niya kay Gu Entong na kunan siya ng isang litrato kasama ang kanyang boyfriend. Tumalon siya sa kanyang likod para hindi sila magkahiwalay. Umupo siya sa pagitan ng kanyang girlfriend at matalik na kaibigan, kaya medyo kinabahan si Han Yansheng. Iniling ni Gu Entong sa kanya na buksan ang bote ng tubig. Mabilis na inasikaso ni Jian Dan ang senior student nang hindi naghihintay ng pasasalamat. Gusto ni Gu Entong uminom ng lata ng alak na nasa kamay ni Han Yansheng, ngunit pinayuhan siya ni Jian Dan na huwag uminom ng stimulants. Naalala ni Gu Entong ang camping sa beach kasama si Han Yansheng noon. Mabilis na sinabi ni Han Yansheng na kasama din nila sina Yuan Sen at Yuan Sen noon. Mayroon pa ring kopya si Gu Entong ng opera na pinanood
nila noon ni Han Yansheng. Naniniwala si Jiandan na ang panonood ng trahedya ay maaaring magdulot ng depression, kaya binuksan niya ang stand-up comedy para tulungan siyang gumaling. Sinisi ni Gu Entong si Jiandan. Hindi alam ni Jiandan na simula pagkabata, ayaw na ni Han Yansheng sa stand-up comedy. Sa wakas, dumating si Yuan Sen. Hiniling ni Han Yansheng kay Yuan Sen na alagaan si Gu Entong at humingi siya ng paumanhin para ihatid muna ang kanyang girlfriend. Pinayuhan ni Yuan Sen si Gu Entong na pakawalan na at huwag nang magpatuloy sa pagkakamali. Nalaman niya pala na nagkunwari siyang maisakit ng dalhin ng waiter ng cave ang kanyang bag sa loob. Ayaw niyang mapahiya siya, kaya inilagay niya ang tunay na antidepressant sa bag. Binigyan niya siya ng pagkakataon na aminin ang lahat. Pauwi na sila, tinanong ni Jiandan ang kanyang boyfriend kung naniniwala ba siya sa kanya. Sinabi niya na talagang nakita niya ang vitamin D sa bag ni Gu Entong. Naniniwala si Han Yansheng na hindi siya mang-aakusa ng walang dahilan. Matapos malaman ang tungkol sa depresyon ng kanyang anak na babae, gusto ng ama ni Gu Entong na dalhin siya sa ibang bansa para magpagamot. Sinabi ni Gu Entong na hindi siya may sakit at ipapaliwanag niya sa kanyang ama pag-uwi niya. Hindi niya inaasahan na nakatayo si Han Yansheng sa kanyang likuran. Gu Entong, niloloko mo ba ako? Naalala ni Jiang Zishan na simula pagkabata, palaging may paraan si Gu Entong upang paalisin ang mga babaeng lumalapit kay Han Yansheng. Sinabi ni Jiang Zishan sa kanyang pamangkin na si Gu Entong mismo ang nagbigay ng video ni Nan Yuan kay Jiandan. Inamin ni Gu Entong na ginawa niya iyon dahil mahal na mahal niya si Han Yansheng. Sinabi ni Han Yansheng na may girlfriend na siya. Nakita ni Jiandan na sinabi ni Gu Entong na gusto niya si Han Yansheng, ngunit ginagamit niya palagi ang issue ni Nan Yuan upang saktan siya. Iyon ay hindi pagmamahal, kundi bulag na pagkontrol. Tinipon ni Jiandan ang lahat at gusto niyang tulungan si Han Yansheng na malampasan ang kanyang psychological barriers. Naalala niya ang nabasa niya sa libro. Kaya dapat mong akayin ang pasyente na harapin ang nakaraan. Nagkaroon si Xia Haoling ng ideya at dinala si Han Yansheng sa dormitoryo ng mga babae. Nasa itaas si Jiang Zishan na maihawak na planggana ng tubig upang buhusan si Han Yansheng. Ngunit hindi niya inaasahan na aksidente siyang mababangga sa upuan at matatapon ang lahat ng tubig kay Xia Haoling. Kinabukasan, nakipagkita si Jiandan kay Han Yansheng sa parke. Naghintay sila na bumukas ang fountain upang biglaan siyang tulungan na harapin ang kanyang nakaraan. Ngunit gusto ni Han Yansheng na bilhan siya ng milk tea, kaya umalis siya sa lugar ng fountain. Tumakbo si Jiandan at hinalikan siya para manatili siya. Sakto namang bumukas ang fountain, ngunit nalunod si Han Yansheng sa kanilang unang halik. Ang mga labi ni Jiandan ay ganap na kinuha ang kanyang isip at puso. Pagkatapos marinig ang plano ng kanyang mga kaibigan, inulit ni Yansheng na natatakot siyang lumangoy, ngunit ang pagtayo sa gitna ng fountain ay parang araw-araw na pagligo. Hindi sumuko si Haoling at nagpatuloy sa ikatlong plano. Dinala niya si Yansheng sa hot spring at nagkunwaring nalulunod. Tiningnan ni Yansheng ang lawa na hindi lalampas sa 1 metro ang lalim at sinabi sa kaibigan na huwag nang mag-arte. Hinawakan ni Jiandan ang kamay ng kanyang kasintahan at dinala sa hot spring, ngunit hindi pa rin sapat ang lakas ng loob ni Yansheng. Sadyang ibinaba niya ang kwintas at sinenyasan si Mifen. Naintindihan ng grupo at natarantang naghanap. Nakita ni Yansheng na nadula si Jiandan at dali-daling pumasok sa tubig upang alalayan siya. Hinanap niya ang kwintas at sa wakas ay natagpuan din yakap ni Jiandan si Yansheng. Alam niyang tiyak na nalampasan na nito ang kanyang psychological barrier. Patuloy siyang pinabababad sa tubig at pinasali sa isang kompetisyon. Pinakinggan ni Jiandan si Haoling na ikwento na noon, kaya ni Yansheng napigilin ang hininga sa loob ng 4 minuto at 20 segundo. Lahat ay nagtiwala na tiyak na magagawa ito ni Yansheng. Ngunit nang sinimulan niya ang hamon, lahat ay pinigilan din ang kanilang hininga. Nagsaya ang lahat ng sinira ni Yansheng ang record sa kompetisyon. Nang dumating sa bahay ni Nan Yuan, kinabahan si Yansheng at nagtanong tungkol sa ginang. Ipinakilala niya si Jiandan bilang kanyang kasintahan. Humingi siya ng paumanhin sa ginang dahil sa pagiging matigas ang ulo noong taong iyon at lumusong sa dagat. Ang ginang ay hindi kailanman sinisi si Yansheng dahil walang sinuman ang nais na mangyari ang aksidente. Sinabi niya na nalampasan na niya ang sakit ng pagkawala at umaasa siyang hindi na rin ito maging balakid kay Yansheng. Naniniwala siyang mahal na mahal ni Nan Yuan si Yansheng. Tiyak na hindi niya gugustuhin na maging ganito ka. Saktong dumating ang ama ni Nan Yuan at binati si Yansheng. Sinabi niyang malapit na silang lumipat sa ibang bansa. Tinulungan ni Yansheng ang dalawang magulang sa pag-iimpact at hindi inaasahang nakita ang relo na regalo niya kay Nan Yuan. Ikinuwento niya na sabay silang lumaki at nag-aral. Parehong mahilig lumangoy at nagsasanay para sa city level competition. Ngunit biglang nagka-injury si Nan Yuan sa kanyang balakang, kaya kinailangan niyang ibigay ang slot sa iba. Inakala ni Yansheng na nasaktan ang kaibigan habang tinuturuan siya ng butterfly stroke. Ayaw na niyang sumali sa kompetisyon para makasama ang kaibigan sa rehabilitasyon. Ngunit pinilit ni Nan Yuan si Yansheng na tuparin ang kanilang pangako na tiyak na mananalo siya sa kampeonato. Tinupad naman ito ni Yansheng. Kasamang inangat ni Nan Yuan ang swimming trophy. Tiningnan niya ang lumang litrato, inaalala ang pagpapadala ng card sa time post office kasama ang kaibigan. Ipinahayag ng ina ni Nan Yuan na natanggap ng kanyang anak ang card mula sa time post office. Binasa ni Yansheng ang huling mensahe ni Nan Yuan. Nagpasya siyang sumali sa pagsusulit para sa water rescue volunteer upang matupad ang pangarap ng kanyang kaibigan. Dahil gustong maging volunteer ni Jiandan kasama ang kanyang kasintahan, tinuruan siya ni Yansheng ng cardiopulmonary resuscitation. Medyo nahiya si Jiandan na gawing biktima ng pagkalunod si Yansheng. Tinuruan ni Yansheng na pagkatapos ng 3
30 chest compressions. Kung hindi pa rin nagigising ang biktima, kailangan gawin ang artificial respiration. Pinayuhan niya si Giant Dan na mag-focus, isang kamay na iangat ang baba at ang isa naman ay takpan ang ilong ng biktima. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinilit siyang huminga ng malakas sa kanyang bibig. Ang mga kaibigan ay dumating sa maling oras at dali-daling umalis. Sinisi ni Giant Dan ang kanyang kasintahan dahil hindi siya nag-abala na magpaliwanag, ngunit hinila siya nito ng mahigpit sa kanyang mga braso. Pagdating sa volunteer rescue examination, natatakot si Yansheng na pumasok sa tubig. Kumuha ng alibi si Giant Dan na hindi maganda ang pakiramdam ni Yansheng para mailabas siya at makapagpahinga. Upang mapabuti ang mood ni Yansheng, marangyang ipinagdiwang ni Yuan Sen ang anibersaryo ng relasyon nila ni Mifen. Itinaas ng grupo ang kanilang mga baso at binati ang dalawa sa kanilang 179 araw na magkasama. Nagpasalamat si Mifen sa lahat ng dumalo sa pamamagitan ng mga regalo na nakatago sa buhangin. Sabik na natagpuan ni Giant Dan ang isang heart-shaped na bato. Parang nabigyan siya ng dagdag na lakas ng loob. Hindi inaasahang hinalikan ni Mifen si Howling sa pisngi. Alam niyang hindi pa ito handa, kaya nagkunwari siyang lasing. Sa kabilang banda, patuloy na naghuhukay si Giant Dan ngunit hindi mahanap ang regalo. Tinulungan siya ng kanyang kasintahan para makapunta siya sa banyo. Ngunit nang bumalik siya, narinig ni Giant Dan na may nalulunod. Nakita niya ang sombrero ni Yansheng na lumulutang at natarantang sumugod sa dagat para hanapin siya. Yansheng, nasaan ka? Napag-alaman na nasa ibang lugar si Yansheng at sumasagot sa tawag sa telepono. Nang makita niya si Giant Dan sa dagat, mabilis niya itong tinawag para bumalik sa pampang. Ngunit hindi siya narinig ni Giant Dan. Samantala, hindi makapagsalita si Yansheng. Nang marinig niya ang desperadong tawag ni Giant Dan, agad siyang sumugod sa tubig para iligtas ang kanyang kasintahan. Nakita ni Giant Dan si Yansheng na lumalangway papunta sa kanya. Niyakap niya ito. Saktong dumating si Yuan Sen at Howling upang tumulong. Nagising si Yansheng at pinatahan ang kanyang kasintahan. Kinabukasan, pumunta sila sa ospital. Gustong gawin ni Yansheng ang psychological evaluation. Sinabi ng doktor na huwag siyang mag-alala habang naghihintay ng resulta. Nag-text si Giant Dan na namimiss niya ang kanyang kasintahan at tinawag siyang dumalo sa klase ng psychology, kasama siya. Nagkataon na ang tinatalakay ng propesor ay ang post-traumatic stress disorder. Nagbigay siya ng halimbawa na maraming kaso ang gumaling salamat sa kombinasyon ng gamot at psychological counseling. Ngunit mayroon ding kaso ng isang batang lalaki na muntik ng malunod at mula noon ay natatakot ng pumasok sa tubig. Habang ginagamot, hindi nalampasan ng bata ang psychological trauma na humantong sa malubhang secondary depression. Inakala ni Giant Dan na isang isolated case lang iyon. Ngunit ang takot sa puso ni Yansheng ay parang gumugulong na alon. Sa kabilang banda, inabon ni Howling si Jiang Zishan sa airport. Inakala niyang lalabas siya ng bansa, kaya tinanong niya kung gusto niyang manatili. Tumanggi si Jiang Zishan dahil pumayag na siyang sumali sa International Artificial Rock Climbing Competition. Napabuntong hininga si Howling, lihim na sinisisi si Yansheng na hindi nagpaliwanag ng malinaw. Pinunit niya ang deck of cards ni Jiang Zishan, kaya nagkuha siya ng bagong set. Ibinigay niya ito at ang kanyang sarili kay Jiang Zishan upang pamahalaan. Pinayuhan siya ni Jiang Zishan na huwag magsisi dahil siya ay masyadong clingy. Nang makita niya si Giant Dan, humingi ng paumanhin si Gu Entong. Plano niyang mag-resign bilang manager ng swimming club upang mag-focus sa kanyang major. Alam niyang naging bulag siya at gumawa ng maraming pagkakamali. Hindi rin siya naglakas loob na humingi ng tawad. Umaasa lang siya na tutulungan ni Giant Dan si Yansheng na malampasan ang kanyang psychological barrier. Isang umaga, dinalhan ni Giant Dan ang kanyang kasintahan ng almusal. Nakita niya si Yansheng na abala sa pakikinig sa musika ni Gu Entong. Napag-alaman na may kakilala si Gu Entong na dalubhasa sa pananaliksik at therapy sa pamamagitan ng musika, kaya sinubukan niya itong ilapat kay Yansheng. Pagbalik sa opisina, narinig ni Yansheng na dinala ni Giant Dan ang almusal sa music room. Saktong nakita niya ang kanyang kasintahan at humingi siya ng love breakfast. Nakita ni Giant Dan na busog na ito sa pakikinig ng musika at hindi na kailangan ng almusal. Pinuri ni Yansheng si Giant Dan dahil ang pagkainggit nito ay nakatutuwa. Ikinuwento niya na tinawag siya ni Howling kaninang umaga para pakinggan ang music therapy at kasama rin doon si Howling. Hindi ito ang two-person world na inakala ni Giant Dan. Binigyan ni Yansheng ang kanyang kasintahan ng damit para sa concert ngayong gabi. Ngunit huli dumating si Howling dahil abala siya. Nakita ni Giant Dan na sira ang hair clip ni Gu Entong at binigyan niya ito ng bago. Sa concert, inilagay ni Yansheng ang kanyang jacket sa kanyang kasintahan. Dumating si Howling at umupo sa tabi ni Gu Entong. Umalingaw-ngaw ang malamyos na musika at ang lahat ay nalunod sa saya. Kinabukasan, sa follow-up check-up, sinabi ng doktor na hindi maganda ang kondisyon ng pag-iisip ni Yansheng. Pagod na bumalik sa opisina, nakita ni Yansheng ang isang recorder sa drawer. Narinig niya ang boses ni Giant Dan na nagsasabing hindi niya magagawang gamutin si Yansheng. Gusto na niyang sumuko at sinabihan si Yansheng na gusto na niyang makipag-break. Pagdating sa climbing club, nakita ni Yansheng si Giant Dan na hinahanap ang recorder. Nagtaka siya kung iyon ba ang tunay na damdamin ni Giant Dan. Nakita niya itong tumango at dismayadong umalis. Dali-daling pinulot ni Giant Dan ang recorder at hinabol si Yansheng. Nagkunwari siyang masakit ang kanyang paa para bumalik ito. Ngunit sinabihan siya ni Yansheng na huwag muna silang magkita. Nagtipon ang lahat, hindi maintindihan ni Giant Dan kung bakit
bakit nagalit si Yansheng nang walang dahilan matapos marinig ang recording. Iyon ay isang recording lang na ginamit niya upang masubaybayan ang kondisyon ng sakit nito. Pinindot ni Howling ang play, ngunit sirado na ang device mula nang mahulog ito kay Yansheng. Hula ni Giant Dan, hindi narinig ni Yansheng ang buong recording na napakahaba. Kaya niya ako hindi naintindihan. Gusto niyang magpaliwanag pero hindi siya binigyan ni Yansheng ng pagkakataon. Tinawag ni Howling si Yansheng sa club para tumulong sa pagdiriwang ni Yuan Sen ng kanilang 214 na araw na anibersaryo, kasama si Mifen. Pagdating sa pool, naalaala ni Yansheng ang sinabi ng doktor na para gumaling mula sa post-traumatic stress disorder, kailangan ng malakas na kalooban. Sa panahon ng paggamot, maaari siyang maging balisa at mainitin ang ulo at maaaring humantong sa depresyon na nagdudulot ng self-harm. Saktong dumating si Giant Dan at humiling na pakinggan siya, ngunit tumanggi si Yansheng. Malamig siyang nakipaghiwalay. Yansheng, totoo ba ang sinasabi mo? Mabilis na tumalikod si Yansheng, ayaw niyang makita ni Giant Dan ang kanyang namumulang mga mata. Nagsimula siyang umiyak, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Nakita niya si Yansheng na lasing sa court at inalalayan siya ni Gu Entong pabalik sa dormitoryo. Sa kabilang banda, sanay nang pumunta si Giant Dan sa dormitoryo ng mga lalaki. Nakita niya si Yansheng na magka-holding hands sila ni Gu Entong at mabilis siyang tumalikod. Kinabukasan, nag-impact si Yansheng papuntang Sichuan para sa pagsasanay para sa math competition. Ipinagkatiwala niya ang club kay Howling. Tumawag si Howling kay Giant Dan para ipaalam ito, ngunit ano ang karapatan niyang makipagkita kay Yansheng? Sa wakas, naayos din ni Howling ang recorder. Nalaman ni Giant Dan na ang recording ay na-edit. Naalala niyang nasa computer pa niya ang orihinal na kopya. Samantala, nagulat si Yansheng nang marinig niya ang pangalan ni Giant Dan. Saktong nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanya. Mabilis niyang binuksan ang recording na parang isang diary. Narito ang mga muod ni Giant Dan habang sinusubaybayan ang sakit ng kanyang kasintahan. Natutuwa siya kapag nakikipagtulungan ito, nalulungkot kapag nawawalan siya ng kumpiyansa. Gusto niyang tulungan siya ngunit hindi niya alam kung paano. Nanonood siya ng pelikula kung saan ang bida ay mayroon ding parehong sakit tulad ni Yansheng, ngunit natatakot siyang iwanan siya ng kanyang kasintahan, kaya gusto niyang makipaghiwalay. Sa huli, sa tulong ng propesor, nalampasan niya ang psychological trauma. Inakala niyang dapat na niyang iwan ang kasalukuyang pamamaraan at hayaan siyang sumunod sa daloy ng kalikasan. Dahil hindi na niya kailangan na makapag-swimming si Yansheng, gusto lang niyang maging masaya ito. Ngunit Giant Dan, mas malala ang sakit niya kaysa sa iniisip mo. Dahil hindi niya matawagan si Yansheng, natatakot si Giant Dan na hindi pa nito nababasa ang mensahe. Kaya hiniling niya kay Howling na magtanong. Gayunpaman, binasa ni Yansheng ang mensahe, ngunit hindi siya pinansin. Bumalik siya sa club, pinapagod ang sarili upang pansamantalang makalimutan ang sakit sa kanyang puso. Walang magawa siyang tumingin sa malaking dagat, inilibing ang kanyang unang pag-ibig. Pagdating sa swimming club para kunin ang selyo para kay Howling at Jiang Zishan, natuklasan ni Giant Dan ang psychological evaluation result ni Yansheng. Sinisi niya ang sarili sa pagiging walang pakialam at hindi napansin kung gaano kahina si Yansheng. Dali-dali siyang tumakbo sa dagat upang hanapin ang kwintas. May isang batang babae na nakapulot nito at ibinalik kay Giant Dan. Lihim na pumasok si Giant Dan sa training camp. Tumakbo siya sa lahat ng dako para hanapin si Yansheng. Umakyat siya sa upuan at sa wakas ay nakita siya. Emosyonal siyang lihim na inilagay ang kanyang pag-ibig sa salamin ng pinto. Saktong nahuli siya, niyakap niya ang cake at tumakbo. Sa loob, nakita ni Yansheng ang summation symbol sa bintana. May pakiramdam siya na si Giant Dan iyon, kaya mabilis siyang sumulat upang tumakbo at makita siya. Yansheng, lumingon siya at nakita ang ngiti na hindi niya makalimutan. Sinabi niya na nabasa niya ang psychological evaluation result nito, ngunit marami pa silang paraan na hindi pa nasusubukan. Ano man ang mangyari, poprotektahan niya ito. Yansheng, huwag ka nang magtago sa akin ng kahit ano, ha? Happy birthday! Lumapit si Yansheng at dahan-dahang yumuko para halikan ang kanyang kasintahan. Giant Dan, hindi na kita iiwan. Nag-raise ang grupo ng kanilang baso upang batiin ang dalawa sa kanilang pagkabalik. Nagtaka si Jiang Zishan kung sino ang nag-edit ng recording. Nagtanong si Yansheng sa maraming tao, ngunit hindi niya alam kung sino ang naglagay ng recorder sa drawer. Kinuha ni Giant Dan ang telepono ni Gu Entong nang hindi sinasadya at nakita na may mansa ito ng pintura. Kinausap niya si Gu Entong ng pribado. Tinanong ni Giant Dan kung kinuha niya ang recorder. Sinabi ni Gu Entong na tinalikuran na niya si Yansheng kaya hindi niya kailangang gawin iyon. Pinuri ni Giant Dan ang kanyang senior dahil nilinlang niya ang lahat. Naalala niya na noong inilagay niya ang recorder sa mesa, mayroon pa ring maraming pintura na gagamitin para sa dekorasyon ng dingding sa club. Sabi ni Giant Dan, ano man ang gawin ni Gu Entong, hindi niya hihiwalayan si Yansheng. Ngunit umamin si Gu Entong, dahil ako ang nasa tabi ni Yansheng. Sinasabi ni Yansheng mula pa noong bata pa siya, na kung wala si Giant Dan, hindi niya rin gusto si Gu Entong, dahil itinuturing niya lang siyang kaibigan. Disappointed si Howling dahil hindi niya inakala na gagamitin siya ni Gu Entong. Nagkunwari siyang lumapit sa kanya upang isipin ng lahat na tinalikuran na niya si Yansheng. Pagdating sa club, sinabi ni Gu Entong na lilipat na siya sa ibang bansa. Umaasa siyang malalampasan ni Yansheng ang kanyang psychological barrier dahil ang pagkawala ni Nan Yuan ay hindi buong kasalanan niya. Noong araw na iyon, umarkila siya ng oxygen tank. Dahil abala ang may-ari, pinili ni Gu Entong ang kanyang sarili. Hindi niya inakala na kukuha siya ng 2 sirang oxygen tank. Itinago niya ang sikreto upang pasanin ni Yansheng ang responsibilidad kasama niya.
Yansheng, humihingi ako ng tawad. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Yansheng sa volunteer rescue examination. Ngunit sa pagkakataong ito, naisakatuparan na niya ang pangarap ni Nan Yuan. Sa graduation ceremony, pinarangalan si Yansheng na magbigay ng talumpati. Nakita niya ang kanyang kasintahan na tumatakbo. Narito na si Giant Dan at humingi siya ng pahintulot na magdagdag ng ilang salita. Giant Dan, ang matematika ay dating pinakamagandang bagay sa aking mga mata. Ngunit kalaunan, natanto ko na ang tanging kasiyahan ko ay nang makilala kita. Nag-away tayo, naghiwalay, nanood ng fireworks, at naging volunteers. Sinamahan mo ako sa pinakamadilim na araw. Ikaw ay parang salamin na nagpapakita sa akin ng aking kayabangan. Ikaw ay parang sikat ng araw na tumatago sa ulap at tumatama ng diretso sa aking puso. Tinulungan mo akong maging mas matapang. Tinulungan mo akong hindi na maging malungkot ang aking kaluluwa. Sinuot mo sa akin ang pinakamalakas na baluti. Giant Dan, mahal na mahal kita. Tumayo siya at tumingin sa ibaba sa campus. Naalaala ni Yansheng ang una nilang pagkikita. Nakita niya si Giant Dan na may kulot na buhok. Sinisi niya si Yansheng dahil sa pagtulak sa kanya at hindi siya humingi ng tawad. Iniisip ni Yansheng na maraming magagandang love stories ang nagsimula sa isang di inaasahang tadhana. Napabuntong hininga si Giant Dan dahil wala ng summer vacation si Yansheng. Pag-uwi sa probinsya, binibilang ni Giant Dan ang mga araw na malayo siya kay Yansheng. Pumunta siya sa ilog upang mangisda, umaasang makikita niya si Yansheng. Giant Dan, isang pamilyar na tinig ang tumawag. Tumalon si Yansheng sa bangka at lumangway patungo sa kanyang minamahal. Kaya, ang sasakyan ng kabataan ay nakarating na sa destinasyon. Sana'y maging masaya sina Giant Dan at Yansheng magpakailanman.